share and subscribe. My Master. Kabanata 991-1000. Imbitasyon sa Taotai Secret Realm. Nang Taotai Yang Yian ay tumingin kay Guan Tianao ng casual at walang pakialam, at nagtanong, mayroon ba? Talagang ikinagalit nito si Guan Tianao, ngunit hindi siya isang ordinaryong tao. Siya ang young master ng Batian Palace, at ang kanyang cultivation at ups and downs ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. Siya. Galit sa kanyang puso, ngunit sa panlabas na anyo ay ngumiti pa rin siya, huminga ng malalim at sinabing, si Brother Lu ay isang prangka na tao, at wala siyang masamang intensyon. Dahil kaibigan ni Waxan si Brother Yang, isa siya sa atin, at sana ay huwag kang mag-isip. Ang subtext ni Guan Tianao ay ang sabihin, Yang Yian, huwag masyadong lumayo, di ba? Dahil kaibigan ka ni Ye Waxan, huwag mong tingnan ang mukha ng monghe, tingnan mo ang mukha ng Buddha, huwag mong ipahiya si Ye Waxan. Ngumisi si Yang Yian, nagkunwaring hindi naiintindihan, at walang pakialam na sinabi, ako ay prangka rin na tao, kaya diretso lang akong kumilos. Hindi dapat isipin ang apelyidong Lu, di ba? Siya. Kinusot niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Luman habang nagsasalita. Ang huli ay napatalsik sa kanyang pagmamataas sa pamamagitan ng suntok ni Yang Yian, kaya paano siya maglakas loob na tumanggi? Siya. Mabilis na umiling, hindi, okay lang. Mabuti naman. Mahinahong sabi ni Yang Yiyo. Ngunit galit na galit si Guan Tianao at gustong supilan si Yang Yiyo, ngunit sa wakas ay nagpigil siya. Sa isang banda, natatakot siya sa lakas na ipinakita ni Yang Yiyo, at sa kabilang banda, may ibang plano si Guan Tianao. Ngumisi siya sa kanyang puso, una, hahayaan kitang magpakitang gilas, at pagkatapos ay paiiyakin kita. Tumawa si Guan Tianao at sinabi, sa kasong ito, hindi ito maaaring maging mas mahusay. Ikaw ay isang bisita. Dahil maaring makapasok dito si Yang Yiyo, pagkakataon din ito para kay Kuya Yang. Ito na. Ang ilan sa amin ay tinatalakay ang pagpunta sa isang lihim na lugar sa Great Wilderness sa pagkakataong ito. Ngayon ay taos pusong inaanyayahan ni Guan si kapatid na Yang na sumama sa amin na pumunta sa lihim na lugar sa Great Wilderness upang maghanap ng mga pagkakataon. I wonder kung interesado si Brother Yang. Pagkatapos sabihin iyon, at pagkatapos ay idinagdag ng casual, oh, siya nga pala. Ang Great Wilderness Secret Realm ay isang kilalang sinaunang lugar sa buong Mountain and Sea Realm. Sinasabing ito ang dojo ng sinaunang dakilang halimaw na si Taotai. Ang Taotai ay natural na wala, ngunit ang Taotai Secret Realm ay nag-iwan ng maraming lihim na kayamanan, na kung saan ay isang langit at lupa na kayamanan na tinatawag na Incarnation Grass, na isang fairy grass para sa paglinang ng isang pagkakatawang tao. Sa Spiritual Division Realm, kung mayroon kang Incarnation Grass, makakakuha ka ng dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Alam ng lahat na sa Spiritual Division Realm, maaari mong paghiwalayin ang kaluluwa at linangin ang asensya at clone ng dugo, ngunit ang paglilinang ng isang pagkakatawang tao ay napakahirap. Ang ilang mga tao ay maaari lamang magtanim ng isang clone sa kanilang buhay, at sa maagang yugto ng Spiritual Division Realm, mahirap pa ring mag-cultivate ng clone. Siguradong malilinang ito. Ngunit kung ang Incarnation Grass ay umiiral, ito ay lubos na magbabago sa kahirapan ng paglilinang ng mga clone. Para sa mga panggagaya sa larangan ng paghahati ng kaluluwa, kung mas malakas ang kaluluwa, mas maraming mga clone ang maaaring linangin. Sa teorya, ayon sa 5 elemento ng langit at lupa, 5 clone ng ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa, ang maaaring linangin. Sa kasamaang palad, kahit na ang isang henyo ay maaari lamang maglinang ng 3 o 4 na clone sa karamihan. Gayunpaman, kung may Incarnation Grass, posibleng magtanim ng 5 clone. Kung maaari kang mag-condense sa 5 clone ng ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa, ikaw ay hindi magagapi sa parehong kaharian. Naramdaman ni Guan Mo na tumataas ang espiritu ni Brother Yang, at sa tingin ko ay napakalakas ng iyong kaluluwa. Kung maaari mong linangin ang 5 clone, ito ay magiging napakalaking pagpapala. Siyempre, kung gusto mong pumasok sa Taotai Secret Realm o kahit na nais mong makuha ang Incarnation Grass, natural na hindi ito ang kaso. Tayong mga tao ay maaaring pumunta sa Taotai Secret Realm, at ang mga halimaw ng mga pangunahing puwersa sa Great Wilderness ay maaaring pumunta pa. Mapanganib na pumunta sa Taotai Secret Realm. Gayunpaman, sinundan ni Guan ang kanyang mga matatanda upang magsanay minsan sa kanyang mga unang taon, at pamilyar siya sa Taotai Secret Realm. Kaya niyang pangunahan ang lahat na humanap ng pagkakataon. Dahil kaibigan ni Waxan si Kuya Yang, kaibigan din natin siya. Maaari mong isama si Brother Yang para makapasok sa Taotai Secret Realm. Paano naman, Kuya Yang, interesado ka ba? Kung titignan ang sincere na mukha ni Guan Tianao, kung ibang tao ito, baka maantig talaga siya, pero sino si Yang?
Siya ay isang taong Kyushu mula sa Earth. Mas marami na siyang nakikitang kontrabida sa mga pelikula at teleserye na napanood niya mula pa noong bata siya kaysa kay Guan Tianao. Paanong hindi niya maintindihan na ang bastos na ito ay naghuhukay ng butas para sa kanyang sarili? Siguro ang Taotai Secret Realm na binanggit ni Guan Tianao ay totoo, at ang Incarnation Grass ay totoo rin tungkol sa mga clone ng Spirit Realm. Maging ang 5 uri ng mga clone ng kaharian ng mga espiritu, ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa, na inilarawan niya ay totoo. Ngunit, maniniwala kaya si Yang Yiu sa kanya ng ganoon ka-8? Magiging mabait ba sa kanya ang isang opposite sex na kakakilala pa lang niya, binugbog ang isa sa mga taga-suporta niya, at kahit na kaibigan niya si Ye Waxen? Nang hindi nag-iisip ng malalim, nahulaan ni Yang Yiu na niloloko siya ng bastard na ito para tumalon sa isang malaking hukay. Ito ay mapapatunayan ng mga reaksyon ng ibang tao. Ang unang tumutol ay si Ye Waxen. Matapos pakinggan ang imbitasyon ni Guan Tianao kay Yang Yian, agad na nagbago ang mukha ni Ye Waxen at sinabing, "Hindi, tumututol ako." Lahat kaming 6 na naruroon dito ay may mga lihim na kayamanan na ibinigay ng kani-kanilang mga sekta upang labanan ang kapangyarihan ng sumpa ng Taotai Secret Realm. Si Yang Yian ay wala nito, at masyadong delikado para sa kanya na pumasok. Sang-ayon din ako kay Sister Waxen. Kung walang lihim na kayamanan mula sa sekta na lalabanan, magiging masama kung maapektuhan ka ng kapangyarihan ng sumpa at mawala ang iyong rasyonalidad sa Taotai Secret Realm. Sumunod na nagsalita si Zia Chan. Yang Yian. Nakita niya na nag-aalala si Ye Waxen sa kanya. Malinaw, alam niya na ang tinatawag na Taotai Secret Realm ay pambihira. Nagsalita si Zia Chan dahil maganda ang relasyon niya kay Ye Waxen at suportado niya si Ye Waxen. Ang kalbong lalaki na si Luman, na dumaan lang sa kanya, ay may bakas ng pananibik sa kanyang mga mata, at tila umaasa na siya ay pupunta sa Taotai Secret Realm. Para naman sa pulubi na kabataang umiinom ng alak, sinadya o hindi sinasadyang tumingin kina Guan Tianao at Yang Yian nang walang sinasabi, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-inom. Ang natitirang dalawang magkapatid na kambal ng karneng bundok ay wala ring sinabi, ang kanilang mga mata ay dulang at kumikislap ng tuluyan, at walang nakakaalam sa kanilang iniisip. May maamong ngiti pa rin si Guan Tianao sa kanyang mukha. Nang marinig ang pagtutol ni Ye Waxen at Zia Chan, mahinahon niyang sinabi, "Waxen, hindi na kailangan ng mga alalahanin mo at ni Zia Chan. Ang Taotai Secret Realm ay may kapangyarihan ng law curse, na totoo, ngunit ang hindi mo alam ay ang tinatawag na curse power ay maaari lamang makaapekto sa mga cultivator sa out-of-body realm, at hindi ito magkakaroon ng malaking epekto pagkatapos maabot ng cultivation ng Spirit Severing Realm. Anyway, maganda rin naman ang intensyon ko. Kung pupunta o hindi, si Brother Yang ang nagdedesisyon para sa kanyang sarili. Bilang Young Master ng Butian Palace, umaasa din ako na ang ating sangkatauhan ay magkaroon ng mas maraming kabataang malakas. Pagkatapos ng lahat, narinig mo na ang Great Wilderness Monster Clan ay bumangon ng ilang pambihirang mga batang halimaw, at maging ang Sea Monster Clan ay nagbangon din ng ilang talentadong halimaw. Sa huling pagsusuri, ang ating sangkatauhan ay nahuhuli. Hindi ito alam ng mga ordinaryong tao, pero dapat alam niyo ito. Ang aming mga pamilya ang pinakamahusay sa mga transcendent na puwersa sa Mountain at Sea Realm, ngunit kaming 6 lang ang napili. Huwag kalimutan na ang paglalakbay na ito sa Taotai Secret Realm ay nauugnay sa kota para sa Heaven/Channel. Kung matatalo ang ating sangkatauhan, ang pagbangon ng lahi ng demonyo ay ang araw ng paghina ng ating sangkatauhan. Hindi mo ba gusto na ang ating sangkatauhan ay magkaroon ng ilang mas makapangyarihang tao at makakuha ng mas mahusay na ranggo sa Heaven/Conference? Si Brother Yang ay isang cultivator ng spiritual realm. Naniniwala ako na sa pagsali niya sa atin, makakakuha tayo ng higit pang mga fragment ng Heaven/ sa paglalakbay na ito sa Taotai Secret Realm. Higit pa rito, ang iba ay walang ganoong pagkakataon. Isa rin itong pagsasanay para sa paglilinang. Gawin natin ito. Hindi kita pipilitin na pumunta o hindi. Hayaang magpasya si Brother Yang para sa kanyang sarili. Nako, malaking kawalan kung palalampasan mo ang pagkakataon. Hindi ako sumasang-ayon. Alam ni Ye Waxen ang mga panganib ng Taotai Secret Realm at mahigpit itong tinutulan. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Yang Yiu at sinabing, "Bawal kang pumunta." Ang pag-aalala ni Ye Waxen para kay Yang Yiu ay hubad na ipinakita sa harap ni Guan Tianao. Lalo pang nag-alab ang apoy sa mga mata ni Guan Tianao, ngunit hindi siya nagalit. Hindi niya pinansin si Ye Waxen at ngumiti kay Yang Yiu at sinabing, "Brother Yang, kalimutan mo na. Ang Taotai Secret Realm ay talagang mapanganib. Maraming tao ang hindi nangangahas na makipagsapalaran, nalikas din ng tao." Siya, halos hindi nasabi ang pangungusap na ito. "Kung ikaw ay mahiyain at sumuko, mababa ang tingin ko sa iyo.
Paanong hindi nakikita ni Yang Yiyo na tinutukso siya ni Guan Tianao kahit saan? Alam ng lahat ang intensyon ni Sima Zhao. Siya. Isinumpa sa kanyang puso, hindi ba gusto mo na lang maghukay ng butas para sa iyong kaibigan? Okay, tutulungan kita. Secret realm lang yan. Kung talagang sa tingin mo ang iyong kaibigan ay isang tigre ng papel, na maghuhukay ng butas para kanino sa oras na yun. Ang lahat ay tinutukoy ng lakas. Pagkuha. Huminga ng malalim at tumingin kay Guan Tianao, si Yang Yiyo ay nagkunwaring tanga, mukhang tanga, at sinabi kay Guan Tianao ng may pasasalamat, okay, dahil mataas ang tingin sa akin ni kapatid na Guan, paano ko, Yang Yiyo, makaligtaan ang napakagandang pagkakataon. Nagkataon lang nakakapasok ko lang sa kaharian ng distraction, at nahihirapan ako kung paano linangin ang clone. Kung makukuha ko ang damong pagkakatawang tao, hindi ba ito ang aking kapalaran? Hahaha, buti naman, matapang si Kuya Yang. Sa kasong ito, mangyaring huwag mag-atubiling pumasok sa Taotai Secret Realm. Ako, si Guan Tianao, ay natural na paprotektahan ka. Sa wakas ay ngumiti si Guan Tianao, at sinabi kay Yang Yiyo, ikaw ang aking kapatid, si Guan Tianao, at siya ay sinsero hanggat maaari. Yang Yiyo, tanga ka, bawal kang pumunta. Ang Taotai Secret Realm ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Kung wala ang lihim na kayamanan na magpoprotekta sa iyo, ang pagpasok ay parang pagpapadala sa iyong sarili sa kamatayan, naging balisa si Ye Waxen. Kabanata 972, kami ay senior sisters at junior brothers. Ngumiti si Yang Yian at hindi nababalisa sa harap ng galit ni Ye Waxen. Alam niya ang mabuting hangarin ni Ye Waxen, ngunit habang siya ay naging ganoon, lalo siyang nagkunwaring tanga at sinabing, hindi mahalaga. Hindi ko kayang pabayaan si Kuya Guan, not to mention na ayaw kong palampasin ang pagkakataong ito. Sa sandaling sinabi niya ito, tinapakan ni Ye Waxen ang kanyang mga paa sa galit, ikaw. Si Ye Waxen lang. Nagmamadaling lumabas ng pinto matapos itapak ang kanyang mga paa. Sumulyap si Zia Chan kay Yang Yian, pagkatapos ay sumulyap kay Guan Tianao ng makahulugan at saka umalis. Tanging ang ngiti lang ni Guan Tianao ay naging mas matindi, nakatingin kay Yang Yian at ninisyon sa kanyang puso, hindi pala kayang labanan ng bata ang tukso, hehe. Nagpasalamat din si Yang Yian kay Guan Tianao na may ngiti sa kanyang mukha. Mas ngumiti si Guan Tianao, mas lalo siyang ngumiti. Habang nakangiti siya, mas lalo siyang napangiti. Nakangiting nagkatinginan ang dalawa. Gayunpaman, sa puso ni Yang Yian, mas determinado siyang sundan siya sa Taotai Secret Realm, dahil masyadong mapanlinlang si Guan Tianao sa kanyang paningin. Siya ay natatakot na si Ye Waxen ay magdusa ng isang pagkawala, at kung siya ay magdurusa ng isang pagkawala, siya lamang ang nakakaalam. Ngunit muli, siya ba ang nagdurusa sa pagkawala? Siyempre hindi. Kung susundin niya si Guan Tianao at ang iba pa, ang sinumang makaranas ng pagkatalo ay sasamantalahin, at ang lahat ay tinutukoy ng lakas. Pagkatapos ng ilang salita ng pambabala kay Guan Tianao, kampante na lumabas si Yang Yian sa meeting hall. Sa sandaling umalis siya, ang kanyang mukha ay naging sobrang malungkot. Pagkatapos ay hinanap niya si Ye Waxen. Ang babaeng ito ay natural na walang masabi sa kanya. Lalo na't hindi niya mapapayagang magsama sina Ye Waxen at Guan Tianao. Dahil ginawa niya ang desisyon sa kanyang puso na tuparin ang kanyang kagandahan at ang kanyang puso sa kanyang buhay ng paglilinang, ipaglalaban niya ito. Anong kalokohan ang transcendent na puwersa, anong batang puno ng palasyo na si Guan Tianao, ang naglakas loob na hawakan ang kanyang babae, nang ahas na maglagay ng bitag para sa kanya, pagkatapos ay maging handa na patayin niya. Pagdating sa silid kung saan naroon si Ye Waxen, may isang maid na nagbabantay, hiniling ni Yang Yian sa kasambahay na ipasa ang mensahe. Ang resulta ay ngumuso si Ye Waxen, hindi. Mapait na ngumiti si Yang Yian, pagkatapos ay umiwas at tinulak ang pinto. Hey, hindi ka makapasok, sigaw ng maid, pero paano niya mapipigilan si Yang Yian? Habang sumisigaw ang dalaga, si Yang Yian ay nakatayo na sa sala ng kwarto ni Ye Waxen. Xiaoyu, bumaba ka, nakita ni Ye Waxen si Yang Yian na nagmamadaling pumasok at kumaway sa kasambahay, pinandilatan si Yang Yian at inilayo ang kanyang mukha. Ngunit natigilan si Yang Yian nang pumasok siya, at hindi inaasahan na nasa kwarto ni Ye Waxen si Zia Chan. Matapos makita si Yang Yian, magalang na tumanggo si Zia Chan at ngumiti. Noong una ay gusto ni Yang Yian na hanapin si Zia Chan upang maunawaan ang mga tagubilin ni si Kung Yuan, at ngayon ay tama lang, dahil lumingon si Ye Waxen at hindi siya pinansin, ito ay isang magandang panahon para kausapin si Zia Chan. Siya. Ikinumpas ang kanyang mga kamao at same time na sinabi, "Hello, Senior Sister Zia." Natigilan si Zia Chan sa pagiging solemna ni Yang Yian, at mas nagulat sa kanyang senior sister. Dapat mong malaman na ang mga pamagat ng senior sister at junior brother ay hindi basta-basta tinatawag.
More or less connections ang mga matatawag na ganito. Yang. Junior kuya, masyado kang magalang. I wonder. Napakaseryoso ni Yang Yiyo na hindi siya magiging bastos, ngunit tumingin siya kay Yang Yiyo nang may pag-aalinlangan sa kanyang sagot, ibig sabihin ay may koneksyon sa pagitan natin. Si Ye Waxan ay naguguluhan din sa oras na ito. Ibinaling niya ang kanyang ulo at walang kamalay-malay na tumingin sa kanilang dalawa, nagmumura sa kanyang puso, napakagaling mo, Yang Yiyo, hindi mo maipaliwanag. Inaasar mo lang si Sister Zia, pervert ka talaga. Isang pares ng magagandang mata ang tumingin kay Yang Yiyo at lalong nagalit. Sa kanyang opinyon, naakit siyang sa kagandahan ni Zia Chan. Nakita ni Yang Yiyo ang nagniningas na mga mata ni Ye Waxan mula sa gilid ng kanyang mata, ngunit hindi niya ito pinansin. Tungkol naman sa mga pagdududa ni Zia Chan, natural niyang sasabihin. Senior Sister Zia, huwag kang malito. Malamang na may koneksyon ako kay Senior Sister Zia. Seryosong sabi ni Yang Yiyo. Oh, bakit? Tanong ni Zia Chan. Tumingin si Yang Yiyo kay Zia Chan at sinabing, excuse me, si Senior Sister Zia ba ay disipulo ng Ice? At Snow Palace, Zia Chan. Kalokohan, hindi ba pinakilala kita sa kanya noon? Si Sister Zia ang pinakamatandang disipulo ng Palace Master of the Ice and Snow Palace. Paano ako magsisinungaling sa iyo? Hindi napigilan ni Ye Waxan na magsalita. Huwag mo akong gambling. May kailangan akong kumpirmahin. Sa sandaling ito, siyang ay sobrang dominante. Ang bibig ni Ye Waxan ay baluktot sa galit, ngunit sa ilalim ng nangingibabaw na mga mata niyang, siya ay tumahimik pa rin. Seryosong sagot din ni Zia Chan, tama. Nagtanong muli si Yang Yiyo, may kilala ba si Senior Sister Zia na si Sikong Yuan? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang orihinal na tahimik na si Zia Chan ay puno ng momentum, at ang kanyang mukha ay nagbago ng husto, nagsasabing, alam mo ba kung nasaan siya? Sabihin mo sa akin dali. Habang nagsasalita, bigla siyang lumapit, halos magkaharap. Ang makapangyarihang aura na ipinakita niya noong siya ay nagpakita ay nagpakilos sa puso ni Yang Yiyo. Parang may iniisip siya, pero hindi na niya nilingon si Zia Chan. Sa halip, tumingin siya sa likuran niya, pagkatapos ay umatras ng hindi nagbabago ang ekspresyon at tumingin kay Zia Chan at sinabing, mukhang hindi ito maaaring magkamali. Sagutin mo muna ako, Senior Sister Zia, ano ang relasyon mo kay Sikong Yuan, at sasabihin ko sa iyo kung nasaan siya. Siya, Sikong Yuan ang aking ama. Sagot ni Zia Chan sa nanginginig na boses. Oy, Ate Zia, di ba Zia ang apelyido mo? Dahil tatay mo ito, dapat Sikong ang apelyido mo. Natarante si Ye Waxan sa pagkalito. Kinuha ko ang apelyido ng aking ina na Zia. Sabi ni Zia Chan. Miss, pwede bang tumigil ka na sa pag-istorbo? Walang imik na inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata. Oh, hindi ko mapigilan, ipagpatuloy ninyo. Sa oras na ito, nakalimutan ni Ye Waxan na magalit kay Yang Yiyo. Pagkatapos ay nagsalita si Yang Yiyo, tama, namatay na si Sikong Yuan, siya. Susunod, sinabi ni Yang Yian kay Zia Chan ang lahat tungkol sa kung ano ang ipinagagawa sa kanya ng natitirang kaluluwa ni Sikong Yuan. Pagkatapos noon, naglabas siya ng hairpin na naiwan ni Sikong Yuan at iniabot kay Zia Chan. Napaluha si Zia Chan matapos matanggap ang hairpin. Pagkatapos, inaliw siya ni Ye Waxan sa mahabang panahon, bumulong si Zia Chan sa sarili at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang mga magulang. Lumalabas na ang ina ni Zia Chan ay isang ordinaryong disipulo ng Ice and Snow Palace, habang si Sikong Yuan ay direktang ina po ng isa pang makapangyarihang pamilya, na mas makapangyarihan kaysa sa Ice and Snow Palace. Nagkaibigan ang dalawa habang naglalakbay, ngunit tinutulan ito ng pamilya ni Sikong Yuan. Pagkatapos ng maraming paikot-ikot, direktang namagitan ang ina ni Sikong Yuan at sinaktan ng lason ang ina ni Zia Chan. Hindi gaanong alam ni Zia Chan ang tungkol sa mga partikular na sama ng loob sa pagitan, ngunit narinig niya mula sa kanyang ina na pagkatapos malaman ng kanyang ama na nalason ang kanyang ina at na ang kanyang ina ang lamason sa ina ni Zia Chan, sinira niya ang relasyon sa pamilya at tumakas sa bahay para humanap ng panlunas sa ina ni Zia Chan. Ngunit pagkatapos noon, hindi na siya bumalik, at namatay na ang kanyang ina. Sa kabutihang palad, ipinakita ni Zia Chan ang kanyang talento sa paglilinang mula noong siya ay bata pa, at tinanggap bilang isang disipulo ng Palace Master ng Ice and Snow Palace, kaya nagkaroon siya ng taong maaasahan. Gayunpaman, si Zia Chan ay kinasusuklaman ng kanyang ama sa loob ng higit sa 1,000 taon, at higit pa sa pamilya ng kanyang ama, o sa madaling salita, ang ninuno ng pamilyang Sikong, iyon ay, ang kanyang lola. Nag-ensayo siya ng husto sa loob ng maraming taon para lang patayin ang kanyang lola at ipaghiganti ang kanyang ina. At kung hindi sinabi ni Yang Yiyo sa kanya ang kinaroroonan ng kanyang ama na si Sikong Yuan ngayon, buong buhay niya ay kapuputan niya ang kanyang ama. Bago ito, naisip ni Zia Chan na pinabayaan siya ng kanyang ama at ang kanyang ina.
Ngayon alam na niya na umalis siya sa Mountain and Sea Realm para humanap ng panlunas sa kanyang ina. Ang 1,000 taong gulang na buhol ay kinalas ni Yang Yiyu ngayon. Bagamat malungkot na umiyak si Ziya Chan, alam niyang hindi binitawan ng kanyang ama ang kanyang ina, at least sinubukan niya. Ang pinakamalaking puot sa kanyang puso ay hindi ang lola na iyon, kundi ang kanyang ama na si Sikong Yuan. Ngayon ay wala na ang buhol sa kanyang puso. Yumuko si Ziya Chan kay Yang Yiyu at nagpasalamat sa kanya, "Salamat, junior brother. Senior sister Ziya, masyado kang magalang. May wish din ako sa puso ko. Ngayon, sa wakas ay natupad na. Bagamat hindi ako master at apprentice ng tatay mo, talagang sinasanay ko ang Yuan Shenjing na naiwan niya. Ikaw at ako ay magkamag-anak. Sana magluluksa ka. Tungkol naman sa paghihiganti, sa tingin ko ay ayaw ni Senior Sikong na maghiganti ka kung nabubuhay pa siya. Kung tutusin, ang lamason sa iyong ina ay ang iyong lola at ina ng iyong ama. Umaasa siya na mabubuhay ka ng maayos." Inaliw ni Yang Yiyu si Ziya Chan. Inaliw din ni Ye Wuxian si Ziya Chan ng ilang salita. Matapos silang tatlo ay maupo at mag-usap, sa wakas ay nabawi ni Ziya Chan ang kanyang kalmado. Tumingin si Ziya Chan kay Yang Yiyu nang may kaunti pang pagpapalagayang loob sa sandaling ito. Gaya ng sinabi ni Yang Yiyu, siya ay mga senior sister at apprentice na ngayon. Sa relasyon ng kanilang ama na si Sikong Yuan, malaki ang ipinagbago ng ugali ni Ziya Chan kay Yang Yiyu. Tumingin kay Yang Yiyu, seryoso siyang nagtanong, "Junior brother, pupunta ka ba talaga sa Taotai Secret Realm?" Seryosong tumanggaw si Yang Yiyu, "Oo, pagkatapos kong marating ang Spirit Severing Realm, isasagawa ko ang pagkakatawang tao. Kung may incarnation grass sa Taotai Secret Realm, tiyak na makukuha ko ito." Dahil nakapagdesisyon na si Junior Brother, bilang Senior Sister, hindi kita kukumbinsihin, pero hindi simple ang Taotai Secret Realm. Inanyayahan ka ni Guan Tianao na may masamang intensyon. Hindi naman mukhang tanga si Junior Brother kaya bakit ka pumayag? Tanong ni Ziya Chan. Kinaikit ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata at sumulyap kay Ye Wuxian, pagkatapos ay tumawa at sinabing, "Guan Tianao lang, wala akong pakialam. Senior Sister, pakisabi sa akin ang tungkol sa Taotai Secret Realm." Kabanata 973, ang Heaven/Fragment ay ang Mountain and Sea Heaven Seal. Napaisip si Ziya Chan at sinabing, "Sa katunayan, maliban kay Guan Tianao, wala ni isa sa aming anim ang nakapunta sa Taotai Secret Realm. Sa pagkakataong ito, inutusan kami ng sekta na pumunta sa Taotai Secret Realm. Ang pangunahing layunin ay upang mangolekta ng mga fragment ng Tianzan. Siguro kung narinig mo na ang mga fragment ng Tianzan. Alam ni Yang Yiyu na mayroong isang lugar na tinatawag na Tianzan sa Shanhai Realm, ngunit hindi pa niya narinig ang tungkol sa mga fragment ng Tianzan. Umiling siya at sinabing, "Gusto kong marinig ang tungkol dito ng detalyado." Sinabi ni Ziya Chan, ipinabalitang may isang lugar na tinatawag na Tianzan sa gilid ng 4 na pangunahing teritoryo ng Great Wilderness, Great Mountains, Sea, at Inner Sea sa Shanhai Realm. Dapat ay narinig mo na ito, at ang Tianzan ay talagang ang hangganan ng Shanhai Realm. Palaging may mga alingaw-ngaw sa Shanhai Realm. Ang ilan ay nagsasabi na ang isang tao ay maaaring umalis sa Tianzan kapag ang kanyang paglilinang ay umabot sa Nascent Soul Realm, at ang ilan ay nagsasabi na ang isa ay makakaalis lamang sa Tianzan kapag ang isa ay nakarating sa Outward Bone Realm. Sa katunayan, hindi rin totoo. Kahit na ang paglilinang ng isang tao ay umabot sa Spirit Sorrow Realm, maaaring hindi makatawid ang isang tao sa Tianzan. Ang Tianzan ay isang boundary wall na nabuo ng Thunderous Heavenly Gang. Napakalakas ng hadlang na hindi maisip. Narinig ko mula sa mga matatanda sa sekta na kahit na ang isang tao sa Spirit Severing Realm ay puwersahang dumaan sa boundary wall na nabuo ng Thunder Sky Gang, siya ay madudurog. Kung ikaw gusto talagang dumaan sa Sky Slash, dalawa lang ang paraan upang pumunta. Ang una ay upang talunin ang mga obstacle na itinakda ng Interface Messenger. Talaga, hindi maraming tao ang makakadaan sa ganitong paraan. Sa buong kasaysayan, kakaunti ang mga tao na makakalampas sa mga hadlang na itinakda ng Interface Messenger. Mabibilang sila sa isang banda, ngunit walang alinlangan silang makapangyarihang mga tao na mahirap upang mahanap sa Mountain at Sea Realm sa daan-daan o libu-libong taon. Talaga walang pinipili ang unang paraan dahil ito ay masyadong mahirap. Sinasabing ang Interface Messenger ay may cultivation level ng tungtian. Siya ay isang tao mula sa kabilang panig ng Sky Slash na dumating upang bantayan ang Mountain and Sea Realm. Walang makakatalo sa kanya. Ang pagpili sa unang paraan ay nangangahulugan ng kamatayan. Tulad ng para sa pangalawang paraan, ito ay ang tinatawag na Sky Slash Fragment. Hanggat maaari mong kolektahin ang mga fragment ng Sky Slash, hindi mo kailangang dumaan sa mga layer ng mga checkpoint na itinakda ng Interface Messenger.
Gamit ang mga fragment ng Sky Slash, maaari kang direktang dumaan sa boundary wall at pumunta sa ibang mundo. Ang mundo, ang daigdig na iyon ay ang entablado para sa mga magsasaka, ito raw ay tinatawag na mundo ng paglilinang, ito ay malawak at walang hangganan, at ang paraan upang maging isang walang kamatayan ay umiiral lamang sa mundo ng paglilinang. Sa mundo ng mga bundok at dagat, ang paglilinang ng maraming tao ay tumigil sa larangan ng pagkagambala, at wala ng karagdagang pag-unlad. Hindi lamang sila kulang sa mga pamamaraan ng paglilinang pagkatapos ng kaharian ng pagkagambala, kundi pati na rin ang suporta ng mga likas na materyales at mga kayamanan ay halos hindi makasuporta sa pagpapabuti ng paglilinang ng mga magsasaka sa larangan ng pagkagambala. Kaya't pagkatapos na marating ang kaharian ng pagkagambala, mayroong dalawang paraan, alinman upang masira ang mga antas na iniwan ng interface messenger, kung lampasan mo ito, ikaw ay lalampas, kung hindi mo magawa, ikaw ay mamamatay, o upang hanapin ang mga pira-piraso ng langit, kasama ang mga pira-piraso ng langit, kahit na ikaw ay nasa kaharian ng primordial na sanggol, maaari kang dumaan sa malawak na pader ng hangganan at makadaan sa hangganan ng mundo. Ngunit napakakaunting mga fragment ng langit, at ang buong mundo ng mga bundok at dagat, kabilang ang lahi ng demonyo, ay gustong makuha ang mga fragment ng langit, kaya napakadelikado na pumunta sa lihim na kaharian ng Taotai. Matapos sabihin ito ni Zia Chan, hindi napigilan niyang Yiyo na hamarang at sinabing, Sister Zia, ano nga ba ang mga fragment ng langit? Mga bagay. Sinabi ni Ye Waxan, narinig ko ang tungkol dito mula sa aking mga ninuno. Ang Sky Slash Fragment ay tila ang Sky Seal ng sinaunang Shunhai Dynasty, na isang napakamisteryoso at makapangyarihang kayamanan. Sa panahon na umiral ang dinastiyang Shunhai, narinig ko mula sa aking mga ninuno na walang Sky Slash boundary wall sa Shunhai realm. Ang dinastiyang Shunhai noong sinaunang panahon ay napakalakas. Minsan ay pinangunahan nito ang mga tropa na lumaban sa mundo ng paglilinang. Maaaring nagdulot ito ng isang malakas na puwersa sa mundo ng paglilinang. Nang maglaon, gumanti ang kabilang partido, at isang supremong strongman ang direktang bumaba sa Shunhai Realm Dynasty upang sirain ang Shunhai Dynasty. Gayunpaman, ginamit ng dinastiyang Shunhai noong panahong iyon ang Shunhai Sky Seal upang patayin ang maraming makapangyarihang tao ng puwersang iyon. Sa huli, direktang dumating ang isang walang kamatayan upang lumaban. Ang hari ng dinastiyang Shunhai ay nakipaglaban sa walang kamatayang may hawak ng Sky Seal at labis na napinsala ang immortal, ngunit hindi niya kalaban pagkatapos ng lahat. Sa huli, ang Shunhai Sky Seal ay nasira sa hindi mabilang na mga fragment, at bumuhos ang ulan sa buong Shunhai realm. Ito ang tinatawag natin ngayon na Sky Slash Fragments. Upang maging tumpak, ito ay dapat na mga fragment ng Mountain NC Heavenly Seal. Matapos makita ng immortal ang kapangyarihan ng Mountain NC Heavenly Seal, gumamit siya ng pinakamataas na paraan upang iset up ang Thunder Heavenly Gang Barrier sa Mountain NC Realm upang mahanap at makolekta ang mga fragment ng Mountain NC Heavenly Seal, at nagpadala ng tinatawag na Interface Messenger upang bantayan ang Mountain at Sea Realm upang mahanap ang mga fragment ng Mountain and Heavenly Mountain at Heavenly Sea. Selyo. Narinig ko mula sa mga ninuno na ang Heavenly Seal ay may pinakamataas na kapangyarihan, na dapat ang dahilan kung bakit gustong makuha ito ng immortal, ngunit ang Heavenly Seal ay ang kayamanan ng mga bundok at dagat. Matapos masira, ang Heavenly Seal ay naging 108 piraso, na lahat ay espiritual. Paano ito madaling mahanap? Ang tinatawag na Interface Messenger ay umiiral upang kolektahin ang mga fragment ng Mountain NC Heavenly Seal, ngunit paano ito makokolekta ng kapangyarihan ng isang tao? Ito ang dahilan kung bakit mayroong dalawang pagpipilian. Ang malakas na puwersa sa mundo ng paglilinang ay may sama ng loob laban sa dinastiyang Shunhai, at hinarangan ang landas ng paglilinang ng mga nilalang sa buong mundo ng Shunhai. Nag-set up ito ng Sky Slash Barrier. Kung gusto mong pumunta sa mundo ng paglilinang, kailangan mong hanapin ang mga fragment ng Sky Slash. Sa pamamagitan lamang ng mga fragment ng Sky Slash maaari kang pumunta sa mundo ng mga magsasaka, o maaari mong labanan ito sa iyong lakas, ngunit gaano karaming tao ang makakalagpas sa mga hadlang at hadlang na itinakda ng mga makapangyarihang immortal. Mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, kakaunti ang mga tao sa buong mundo ng Shunhai ang nakagawa nito. Upang maghanap ng mas malalim na mga pagkakataon, alam din ng lahat na matapat na hanapin ang mga fragment ng Sky Slash. Ito ay 100,000 taon na ang nakalipas mula nang mamatay ang dinastiyang Shunhai. Pagkatapos ng 100,000 taon, ang 108 na fragment ng Sky Slash ay hindi pa kumpleto. Kung ang mga fragment ng Sky Slash ay hindi matagpuan, ang mga nilalang sa mundo ng Shunhai ay patuloy na magpapatuloy sa ganito. Hanggat hindi hinihila ang Sky Slash, hindi magkakaroon ng kapayapaan ang mga nilalang sa mundo ng Shunhai. Ngunit walang ibang paraan. Ang mga envoy ng interface na nagbabantay sa Sky Slash ay masyadong makapangyarihan at hindi magagapi.
Kung nais mong pumunta sa mundo ng paglilinang, maaari mo lamang hanapin ang mga fragment ng Heavenly Seal. Buti na lang at wala silang ginawang extreme. Tuwing 300 taon, hahanapin ng mga nilalang ng buong Mountain and Sea Realm ang mga fragment ng Heavenly Seal sa malaking sukat. Hanggat natagpuan ang isang piraso, 1,000 tao ang maaaring dalhin sa mundo ng paglilinang. Siyempre, ang lahi ng demonyo ay ang lahi ng demonyo, at ang lahi ng tao ay ang lahi ng tao. Ang kota ay ibinibigay lamang sa parehong lahi, at hindi sila magkakahalo. Ito rin ang dahilan kung bakit ang lahi ng tao at demonyo ay lalong nagkakagalit sa isa't isa. Dahil hindi magkakaroon ng maraming fragment ng Heavenly Seal, sa bawat oras na lalabas ang mga fragment ay hindi lalampas sa 3 piraso, o kahit 1 piraso. Kapag mas marami ang lobo at kulang ang karne, gusto ng lahi ng demonyo, at gusto rin nating mga tao, kaya hindi maiiwasan ang pag-aaway. Katulad ng oras na ito, ang pagkakaroon ng mga fragment ng Heavenly Seal ay nalaman sa Taotai Secret Realm. Ngayon ang buong Mountain and Sea Realm ay nasa gulo, at lahat ay nagmamadali sa Taotai Secret Realm. Maraming mga transcendent na sekta ng ating sangkatauhan ang maaaring maghinuhan nito, at ang lahi ng demonyo sa Great Wilderness ay pareho. Siyempre, makukuha rin ng Sea Monster Clan ang balita, na katumbas ng 3 pangunahing puwersa ng lahi na umaagaw sa mga fragment ng Heavenly Seal. Lahat ay gustong umalis sa Mountain and Sea Realm at pumunta sa mundo ng cultivation. Walang sino man ang nagnanais na tumitigil sa paglilinang, at lahat ay nagnanais na ituloy ang isang mas mataas na kaharian. Ang mga fragment ng Heavenly Seal ay pag-asa, at ang pakikipaglaban ay hindi maiiwasan, kaya't ang mga makapasok ay ang pinakamagaling sa lahat ng puwersa, at kaming 6 ang pinili ng sekta. Ang Taotai Secret Realm ay isang sinaunang relic ng angkan ng demonyo. May lockers daw sa loob. Sa kadahilanang ito, kaming 6 ay may mga lihim na kayamanan na ibinigay ng kani-kanilang sekta upang labanan ang sumpa, ngunit wala ka. Sinadya kang i-provoke ni Guan Tianao dahil wala siyang magandang intensyon. Bakit ka sumasali sa saya? Mas mabuti pang hindi ka na pumunta. Huwag kang mag-alala, kung mahahanap ko ang mga pira-piraso ng Heavenly Seal, tiyak na isasama kita sa pagpunta ko sa mundo ng paglilinang, okay. Si Ye Wuxian ay seryosong tumingin kay Yang Yiu at natapos magsalita. Sinabi rin ni Zia Chan, tama si Junior Brother Wuxian, hindi mo kailangang makipagsapalaran. Kung mahahanap namin ang mga fragment ng Heavenly Seal sa pagpasok namin, bibigyan ka namin ng lugar upang pumunta sa mundo ng paglilinang. Natahimik si Yang Yian matapos itong marinig. Ang interface messenger ay dapat na si Hua Qiliang na nagpilit sa kanya na umalis sa Shanghai Realm sa Yaoguang City. Hindi niya alam kung kaaway ba siya o kaibigan. Sinabihan siya ng kanyang amo na mag-ingat kapag nakita niya si Hua Qiliang sa hinaharap. Hindi inaasahan na ang tinatawag na Tianzan ay nauugnay sa sinaunang dinastiyang Shanghai sa Zishanshu. Nang makuha niya si Luofu Dongtian, sinabi ng espiritu ni Luofu Daojun ang paraan upang lisanin ang Tianzan. Ngayon ay nasa isip pa rin niya ang tinatawag na paraan ni Luofu Daojun, na talagang pilit na pumasok sa Tianzan, at ang paraan ay upang basagin ang obstruction formation na iniwan ng interface messenger. Ngayon ay tila ang kalsadang ito ay hindi magagawa, dahil ito ay isang obstruction level na itinakda ng interface messenger, ipinapalagay na ang antas ay maaaring baguhin anumang oras. Si Luofu Daojun ay umalis ng masyadong mahaba para masira niya ang pormasayon, kaya maaari niya itong ganap na balewalain. Tila ang tanging paraan para makaalis ay ang hanapin ang mga fragment ng Heavenly Seal o ang Heavenly Slash. Alam din niya na may magandang intensyon sina Ye Wuxian at Zia Chan. Dapat may mga panganib sa Taotai Secret Realm, ngunit dahil dito kailangan niyang pumunta. Ang cultivation ni Ye Wuxian ay wala sa level ng distraction, at gusto niya itong protektahan. Ayaw niyang mawalan ng isa pa. Ang pag-alis ni Liu Lingling ay palaging magiging sakit sa kanyang puso. Hindi siya magiging komportable kay Ye Wuxian, hindi pa banggitin na mayroon na siyang nominal na senior na kapatid na si Zia Chan. Kung tungkol sa panganib, may mga panganib sa lahat ng dako sa paglilinang. May lakas na siya ngayon para harapin ang panganib. Ngumiti siya at sinabing, alam ko ang ginagawa ko. Huwag mo akong kumbansihin. Tsaka may Yunmen ako sa likod ko ngayon. Kahit na hindi ko isaalang-alang ang aking sarili, kailangan kong isaalang-alang ang mga disipulo ng Yunmen. Kaya't susubukan ko pa ring hanapin ang mga fragment ng Heavenly Seal. Mainam din na palawakin ang aking pananaw. Kung talagang may panganib, lalabas ako. Chapter 994, may pagbabawal sa kwarto ni Guan Tianao. Hindi na nagpaliwanag pa siyang Yian kina Zia Chan at Ye Wuxian. Bilang isang matandang lalaki, hindi siya Atris at Dean ni Guan Tianao. Ang tanging bagay na makapagbibigay kay Guan Tianao ng kalamangan sa Taotai Secret Realm ay ang kapangyarihan ng sumpa.
Para kay Yang Yian, anuman ang kapangyarihan nito, nakabatay ito sa lakas. Sa lakas, hindi siya natatakot sa anumang bagay. Bukod dito, ang kanyang kasalukuyang lakas ay nasa simula ng spiritual dispersion realm, ngunit sa mga tuntunin ng combat power, maaari niyang talunin si Xing Binbin, na nasa gitnang yugto ng spiritual dispersion realm, sa isang galaw. Hindi kaya natakot siya sa paglalakbay sa lihim na kaharian at kay Guan Tianao. Tungkol naman sa paglalakbay ni Yang Yian sa Taotai Secret Realm, nakita ni Zia Chan at Ye Wuxian na nagpasya si Yang Yian, kaya hindi na sila nagsalita pa. Anyway, silang tatlo ay bubuo ng isang alyansa at uusad at outres ng magkasama. Susunod, sinabi ni Zia Chan at Ye Wuxian kay Yang Yian ang ilang chismis na alam nila tungkol sa Taotai Secret Realm, pati na rin ang impormasyon tungkol sa iba pang apat na tao. Pagkatapos ng pagsasalaysay ni Zia Chan at Ye Wuxian, napagtanto ni Yang Yian na ang anim na taong may supernatural na kapangyarihan ay hindi nagkakaisa gaya ng nakikita nila sa ibabaw. Sa kabaligtaran, nagkaroon ng kompetisyon sa pagitan ng anim na puwersa. Katulad nito, ang anim na tao ay hindi nagkakaisa. Si Guan Tianao ng Butian Palace ay malapit sa luma ng Shenbing Mountain. Ang bantay ng palasyo ng Yanwu Ridge ay isang binata na nakadamit tulad ng pulubi at laging may hawak na alak na lang sa kanyang kamay. Isa siyang loner. Siya ay isinilang sa Yanwu Ridge at itinuturing na pinakamahiwaga sa anim na supernatural na puwersa. Mayabang din siya at mukhang pulubi, pero sa totoo lang, sinabi ni Zia Chan na karamihan sa mga tao sa Yanwu Ridge ay mga asetiko at normal lang sa kanila ang mga punit na damit. Ang kambal na mga bundok ng Shishan at Shishui ng Shuang Chanmen ay natural na isang panig. Ang Shuang Chanmen ay isang napakasamang sekta. Kakaunti lang ang mga disipulo sa sekta, ngunit tiyak na sila ay kambal o maraming kapanganakan. Ito ay may kaugnayan sa pagsasagawa ng kanilang paglilinang. Sinabi ni Ye Wuxian na ang mga tao ng Shuang Chanmen ay hindi malakas sa mga tuntunin ng lakas ng paisa-isa, ngunit sa sandaling kumilos ang dalawang kasamahan, ito ay magiging lubhang nakakatakot. Sa wakas, naroon sina Zia Chan at Ye Wuxian. Maganda ang relasyon ng mga matatanda sa dalawang pamilya, kaya natural na lumabas sila sa isang grupo. Ngayon kung ay didagdag si Yang Yio, magkakaroon ng 7 tao sa biyaheng ito, 3 tao sa isang grupo. Hindi ako maglakas loob na sabihin na sila ang pinakamalakas sa mga partido, ngunit tiyak na hindi sila ang pinakamahina. Sa pagsasalita tungkol sa kanilang anim na transcendent na puwersa, sa katunayan, ang bawat isa ay may sariling mga pakinabang at disadvantages. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan ng sekta, lahat sila ay maihahambing. Gayunpaman, maliban sa palasyo ng Batian, na nalantad sa labas ng mundo at naging pinuno ng mga monghe sa daigdig ng bundok at dagat, ang iba pang 5 puwersa ay napakababa at hindi nagpamalas. Itinuring silang mga nakatagong puwersa. Siyempre, ang palasyo ng Batian ay maaaring tawaging pinuno ng mundo ng bundok at dagat, at natural na mayroon itong sariling natatanging katangian. Ito rin ang pinakamakapangyarihan sa 6 na puwersa, ngunit hindi ito tinanggap ng iba pang 5. Sa mahabang panahon, may bukas at lihim na pakikibaka sa kanilang mga alagad. Lumipas ang isang araw na hindi namalayan habang nagkukwentuhan silang tatlo, at biglang yumanig ang lumilipad na bangka. Inakala ni Yang Yio na siya ay inatake ng isang halimaw, nagbago ang kanyang mukha, at tumingin siya sa bintana. Sa oras na ito, sinabi ni Ye Wuxian, huwag kang kabahan. Dapat ay narating na natin ang junction ng 2 malalaking teritoryo. Mayroong hindi nakikitang tiyang ang barrier sa junction ng 4 na pangunahing teritoryo ng Shanghai Realm. Hindi naman big deal. Ang lumilipad na bangka na ito ay ang pinakamahusay na lumilipad na bangka ng aming Cheney Chamber of Commerce. Maaari itong ganap na dumaan. Pagkatapos dumaan, ito ang magiging destinasyon ng paglalakbay na ito, Taotai Secret Realm, sa loob ng 2 araw. Gumaan ang pakiramdam ni Yang Yian. Nang tumayo siya sa bintana at tumingin sa labas, nakita niya si Guan Tianao sa kabilang side na may pares ng mga mata na nakangiti sa kwartong kinaroroonan niya. Kailan? Nakita niyang ang ngiti ni Guan Tianao, palagi niyang nararamdaman na nakangiti ng masama ang taong ito. Si Guan Tianao ay isang taong nagtago ng kutsilyo sa kanyang ngiti. Pinag-isipan niya iyon at alam niya kung bakit ganoon ang hitsura ni Guan Tianao. Si Ye Wuxian ang kanyang nominal na nobya, ngunit si Ye Wuxian mismo ang nagsabi na ang ninuno ng pamilya ang nagdesisyon. Hindi niya inamin na wala siyang nararamdaman para kay Guan Tianao. Inimbitahan siya ni Guan Tianao sa pagkakataong ito, hindi para kay Ye Wuxian. Siya ay isang mapagkunwari at maliit, at hindi nakatiis na kausapin siya ni Ye Wuxian, ngunit hindi siya nang ahas na gumawa ng anuman kay Ye Wuxian, at pagkatapos ay nag-alab ang kanyang galit sa kanya. Ngunit matatakot kaya si Yang Yian? Guan. Hindi siya nagustuhan ni Tianao at nagplano laban sa kanya, gayon din siya. Nakaharap sa mga mata ni Guan Tianao, ngumiti si Yang Yian at gumawa ng gesture na pinupunasan ang kanyang leeg,
pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay upang isara ang bintana, umupo muli at nagpatuloy sa pakikipag-chat sa dalawang dilag. Tulala na sabi ni Ye Wuxian, bakit mo isinara ang bintana? Oh, may madilim na hangin sa labas, kaya hindi ako komportable. Biglang kinurot ni Yang Yian. Ito ba? Bamulong si Ye Wuxian, ngunit walang pakialam. Si Ziya Chan lamang ang tumingin kay Yang Yian na may ngiti na parang may malalim na kahulugan at nagsabi, napakalakas ng depensa nitong lumilipad na bangka ni Junior Brother, at hindi makapasok ang malakas na hangin ng tiyangang. Natatakot ako na may madilim na hangin sa loob ng lumilipad na bangka. Hehe, Ziya Chan. Natatawang biro. Namula ang mukha ni Yang Yian, at halatang napansin ni Ziya Chan ang eksenang pinupunasan niya ang leeg ni Guan Tianao. Pabayaan na si Yang Yian at ang dalawa pang magkasama ay nag-uusap at nagtatawanan. Binasag ni Guan Tianao ang isang tasa ng tsaa sa silid. Untouchable, hahayaan kitang magsaya sandali, at kapag nakarating ka na sa Taotai Secret Realm, papatayin kita. Nalinlang si Guan Tianao sa kilos ni Yang Yian na pinupunasan ang kanyang leeg. Naunawaan na niya ngayon na hindi tanga si Yang Yian na pumayag sa kanyang imbitasyon, ngunit sinadya niya ito. Gayunpaman. Matapos huminahon, maingat ding nagkalkula si Guan Tianao. Malinaw na nakita ng hindi mahawakang si Yang Yian ang kanyang iniisip, ngunit naglakas loob pa rin siyang pumayag na pumasok sa Taotai Secret Realm, kaya dapat ay mayroon siyang maaasahan. Gayunpaman. Naisip ni Guan Tianao na lahat sila ay may mga lihim na kayamanan ng sekta sa Taotai Secret Realm upang maiwasan ang sumpa na makaapekto sa kanilang mga isipan, ngunit si Yang Yian ay wala nito, kaya nakaramdam siya ng kagaanan. Sa oras na iyon, hanggat si Yang Yian ay sinalakay ng sumpa sa lihim na kaharian, makikita niya kung paano siya namatay. Sa pag-iisip din kay Ye Wuxian, galit na galit si Guan Tianao at bamulong sa sarili, "You little bitch, hintayin mo lang ako. Pagdating namin sa Taotai Secret Realm, magiging pamilyar ako sa terrain at magkakaroon ng karanasan. Ipapaluhod kita at dilaan ang aking puwet. Kung hindi ko nakita na ikaw, Ye Wuxian, ang magiging tagapagmana ng Cheney Chamber of Commerce at may maraming kayamanan, matagal na sana akong nakipag-usap sa iyo." At si Ziya Chan, "Hehe. Parehong mga dilag, huwag niyong isipin ang pagtakas sa aking pagkakahawak. Hihiga ka lang ng masunurin tapos." Nag-flash ang isip ni Guan Tianao sa sobrang init ng katawan ni Ziya Chan na magpapaluwa sa sinumang tao, at biglang natuyo ang kanyang bibig. Sumigaw siya sa labas ng pinto, "Xiaolu!" Itinulak ang pinto, at pumasok ang isang kaakit-akit na babae na nakasuot ng pambabae, "Guro, hinahanap mo ako." Sa sandaling ito, tumingin si Guan Tianao kay Xiaolu, ang katulong na hiniling niya mula sa isang maliit na pamilya, at bamantong hininga sa kanyang puso, ang kanyang anyo ay hindi pa rin kasing ganda ni Ziya Chan, at ang kanyang mukha ay hindi kasing ganda ng maliit na asong iyon na si Ye Wuxian. Pero nag-aapoy na siya, at wala na siyang ibang iniisip. Casual niyang isinara ang pinto, ipinagbawal ang silid, at sinabi kay Xiaolu, "Halika rito. Humiga ka." Tumingin si Xiaolu kay Guan Tianao sa kanyang harapan, na ang mga mata ay halos lumuwa ng apoy, at ang kanyang puso ay bahagyang nanginig. Hindi siya nang ahas na magkaroon ng kaunting kawalang kasiyahan, ngunit alam niya kung anong uri ng pervert si Guan Tianao. Kung hindi niya gagawin ang gusto nito, mamamatay siya ng malungkot. Ang batang puno ng palasyo ng Tangtangtang Botyan Palace ay palaging magalang sa harap ng mga tagalabas, ngunit siya lamang ang nakakaalam na ang bastard na ito ay isang demonyo at isang pervert. Ilang babae ang namatay sa kanyang mga kamay sa isang taon. Nakaraos siya dahil alam niya kung paano matugunan ang mga kinakailangan ng pervert na ito. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, ikinaway ni Xiaolu ang kanyang kamay upang haburin ang kanyang damit, at bigla siyang nagliwanag. Isang maliit na letigo ang lumitaw sa kanyang kamay. Matapos makipag-chat ni Yang Yian kina Ziya Chan at Ye Wuxian, lumabas siya ng kwarto at bumalik sa sarili niyang kwarto para magpahinga, dahil kwarto naman ito ng babae, at maraming abala. Kinailangan din nilang dalawa na maghanda sa pagpasok sa lihim na kaharian ng Taotai. Nang bumalik siya sa kanyang silid, umupo siya ng naka-cross-legged at ipinikit ang kanyang mga mata, hinayaan ang kanyang espiritual na kamalayan na lumabas at pakiramdam ang paligid. Noong sinabi niya kay Ziya Chan ang tungkol kay si Kung Yuan noon, isang malakas na hininga ang pinakawala ni Ziya Chan sa kanya. Sa oras na iyon, naramdaman ni Yang Yian na may hininga sa paligid niya, ngunit mabilis itong nawala. Hindi niya ito masyadong pinapansin noon, pero hindi ibig sabihin na makakalimutan na niya ito. Noong una, gusto niyang alamin kung sino ang sumusunod sa kanya, ngunit nang mailabas ang kanyang espiritual na kamalayan, hindi sinasadyang dumating siya sa silid kung nasaan si Guan Tianao, at pagkatapos ay nalaman niyang may ban sa silid ni Guan Tianao. Kinasusuklaman siya ni Guan Tianao, at talagang gustong malaman ni Yang Yian kung ano ang ginagawa ng apo sa silid. Naglagay pa siya ng ban.
Sa isang determinadong puso, ang kanyang espiritual na kamalayan ay biglang lumagpas sa paghihigpit sa silid ni Guan Tianao. Anyway, hindi siya natatakot na matuklasan ni Guan Tianao. Kabanata 975 Pag-akyat sa halimaw na bundok. Nang malagpasan ng espiritual na kamalayan ni Yang Yian ang mga paghihigpit sa silid ni Guan Tianao, walang natuklasan ni Guan Tianao, na nagpatunay na muli kay Yang Yian na siya ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa sa Yuan Shen ng parehong kaharian. Ngunit ngayon ay hindi ito ang punto para sa kanya. Ang punto ay ang eksenang nakita niya nang malagpasan ng kanyang espiritual na kamalayan ang mga paghihigpit sa silid ni Guan Tianao. Natuyo agad ang bibig ni Yang. Ngunit sa susunod na sandali ay nalaman niya na si Guan Tianao ay isang ganap na masochist, hinahagupit ng isang babae at gumagawa ng ingay. Ito. Talagang binuksan ni Yang Yian ang mga mata. Meron talagang ganyang laro. Matapos manood ng ilang sandali, handa nang bawiin ni Yang ang kanyang espiritual na kamalayan. Kung patuloy siyang nanunood, sesubog siya. Kaakit-akit ang babaeng humampas kay Guan Tianao ng letigo. Hindi magandang manood ng sobra. Nang malapit na siyang lumikas, nakita niyang sa wakas ay pinahirapan na si Guan Tianao, naiwasan niya ang letigo sa kamay ng babae, at sinimulang hagupitan ang babae ng mabangis. Lumilitaw ang mga marka ng dugo sa makinis na balat ng babae na may dugo, at ang mga dagandong ay lumabas sa bibig ng babae. Sa oras na ito, narinig ni Yang Yian na hinampas ni Guan Tianao ang babae at galit na sinabi, "Ye Waxan, ang maliit na asong babae," sumigaw. "Zia-chan, hintayin mo akong makapasok sa Tao Tai Secret Realm. Gusto kong magpasakop kayong lahat sa akin." Ang mga sumusunod na salita ay lalong naging hindi kas-iya siya kay Yang Yian. Lahat sila ay boses ni Guan Tianao na nakakahiya kay Ye Waxan at Zia-chan. Si Yang Yian ay nagkaroon kaagad ng matinding layuning pumatay. WHO. Biglang tumigil si Guan Tianao at umungol. Biglang nagising si Yang Yian at nakalimutan na ang kanyang espiritual na kamalayan ay nasa silid ni Guan Tianao. Hindi niya namamalayan na inilabas niya ang layunin ng pagpatay, na magmumula sa kanyang espiritual na kamalayan. Siya. Agad binawi. Kanyang espiritual na kamalayan. Nakalimutan niya na kahit na ang kanyang espiritual na kamalayan ay malakas at hindi natuklasan ni Guan Tianao, ang layunin ng pagpatay ay iba sa espiritual na kamalayan. Ang bawat magsasaka ay napakasensitibo sa layunin ng pagpatay. Higit pa rito, si Guan Tianao ay isang master sa maagang yugto ng Distraction Realm. Agad niyang binawi ang kanyang espiritual na kamalayan. Naisip niya na kahit naramdaman ni Guan Tianao ang layunin ng pagpatay, hindi niya malalaman kung sino iyon. Maaari niyang bawiin ang kanyang espiritual na kamalayan sa isang sandali, at kung hindi siya isang malakas na tao, hindi niya siya masusubaybayan. Sa kanyang silid, si Yang Yian ay may malungkot na mukha at sumumpa sa kanyang puso na dapat niyang patayin si Guan Tianao. Ang lalaking ito ay talagang naniktik kina Ye Waxan at Zia-chan, at ang kanyang mga salita ay masyadong marumi, kaya kailangan niya itong patayin sa lalong madaling panahon. Ang hindi alam ni Yang Yian ay ang kanyang panghihimasok ay nagsangkot kay Guan Tianao sa babaeng nagngangalang Xiaolo. Sa sandaling naramdaman ni Guan Tianao ang intensyon ng pagpatay, inilabas niya ang kanyang espiritual na kamalayan upang hanapin ang silid, ngunit walang kakaiba sa loob at labas. Pawisan siya sa noo. Totoo ang balak na patayan ngayon lang pero hindi niya mahanap. Pagkatapos ay nalaman niya na ang mga paghihigpit na itinakda sa silid ay buo, at may mga pagbabago sa mga paghihigpit. Kung may lumusab sa silid, tiyak na mahahanap niya ito sa unang pagkakataon, ngunit buo ang mga paghihigpit, na nagpapatunay na walang lumusab, at ang balak na pagpatay ay nanggaling sa loob ng silid. Ang kanyang marangal na Young Palace Master ng Batian Palace, na nasa unang yugto ng Spiritual Realm, ay lubos na nagtitiwala sa mga paghihigpit na kanyang itinakda. Walang sino man ang makakapasok ng hindi napapansin. Kahit na pumasok sila, hindi nila may iwasang matrigger at sirain ang mga paghihigpit, at tiyak na hindi sila makakatakas sa kanyang mga mata. Kaya naisip ni Guan Tianao na nasa kwarto ang hangarin ng pagpatay kanina, ngunit hinanap niya ang bawat sulok ng silid at hindi niya nakita ang pangatlong nilalang. Isa lang ang posibilidad, ang pagpatay na hangarin na kagagaling lang ni Xiaolo sa ilalim niya. Oo, dapat itong maliit na asong ito. Siguradong hindi siya nasisiyahan sa pang-aabuso nito sa kanya, kaya inilabas niya ang layuning pumatay, ngunit paano niya matatakasan ang malakas na pangunawa ng kanyang young master? Sa pag-iisip nito, nagalit si Guan Tianao. Little bitch, gusto mo ba akong patayin? Tinitigan ni Guan Tianao si Xiaolo na may intensyong pumatay. Si Xiaolo, na pinahirapan ni Guan Tianao hanggang sa kaunting lakas, nanginginig ang buong katawan nang marinig niya ang mamamatay tao na mga salita ni Guan Tianao. Nahulog siya sa kanya, lumuhad sa lupa at nanginginig, na nagsasabing, "Guro, alam kong hindi manggahas si Xiaolo. Huwag maglakas loob. Humph, alam ko na ikaw, isang maliit na asong babae, ay hindi nasisiyahan. Akala mo hindi ko alam.
Kung gayon, pumunta ka sa impyerno. Si Guan Tianao, na may mabangis na mukha, ay biglang hinawakan ang ulo ni Xiaolo. Napasigaw si Xiaolo sa sakit, nadudurog ang puso. Napuno ng itim na hangin ang mga kamay ni Guan Tianao at para siyang baliw. Sa isang kisap mata, si Xiaolo ay naging kalansay sa kanyang mga kamay. Hanggang sa kanyang kamatayan, hindi maintindihan ni Xiaolo kung bakit siya biglang pinatay ni Guan Tianao. Sa sandaling ito, malinaw na nakikita ang mga daluyan ng dugo sa mukha ni Guan Tianao, at nalantad ang mga asol na ugat. Ang kanyang mga kamay ay lumuwag, at ang mga buto ni Xiaolo ay naging pulbos. Pagkatapos ay bumalik sa normal ang mukha ni Guan Tianao. Huminga siya ng maputik na hangin, pinagmamasdan ang kanyang itim na mga kamay na unti-unting bumalik sa normal na kulay, at tumawa ng mapang-akit, hanggat pinipino ko ang dalawang asong sina Ziya Chan at Ye Wuxian, ang aking 9 Zuan-Chen hand ay maaaring pumunta pa, hahaha. Napuno ang buong kwarto ng nakakalokong tawa ni Guan Tianao. Walang nakakaalam na siya, ang young master ng Batian Palace, ang pinuno ng matuwid na landas, ay nagsasanay ng mahika. Ang 9 Zuan-Chen hand ay isang magic skill na tinataka ng Batian Palace, ngunit lihim niyang sinanay ito. Walang nakakaalam na upang may sigawa ang 9 Mysterious Heavenly Hand, pinapino niya ang marami sa mga senior at junior sister ng Batian Palace. Hindi sumilip si Yang Yiyo sa silid ni Guan Tianao. Siya ngayon ay nagmumuni-muni at kinokontrol ang kanyang paghinga. Siya ay lubhang hindi mapalagay. Sa isang banda, nakita niya ang Live Spring Palace, at sa kabilang banda, narinig niya ang mga bastos na salita ni Guan Tianao kina Ye Wuxian at Ziya Chan. Isang araw at isang gabi ang lumipas ng maayos, at huminto ang lumilipad na bangka sa ikalawang araw. Masyadong malaki ang target at hindi na makakalipad. Ayon sa salaysay ni Ye Wuxian, nakapasok na sila ng libu-libong milya sa Great Wilderness. Pagdating nila dito, magsisimula ang mga magsasaka na sumakay sa lumilipad na bangka para sa pakikipagsapalaran. At kinailangan din nilang maglakad. Una, ang lumilipad na bangka ay masyadong kitang-kita, at ang paglalim ay madaling makaakit ng mga pag-atake mula sa mga lumilipad na hayop sa ilang. Kung sila ay hindi pinalad at nakabunggo sa isang grupo ng mga lumilipad na hayop, ito ay magiging napakahirap. Kaya medyo ligtas na paraan ang paglalakad. 1,000 milya pa rin ang layo nila sa Taotai Secret Realm, ngunit ang 1,000 milya ay wala sa kanila. Pagkababa ng lumilipad na bangka, ang 7 tao ay nagpatuloy sa paglalakad ng mas malalim sa ilang. Ang pinuno ay si Guan Tianao, na mukhang maamo at matikas, ngunit si Yang Yiyo ay naniktik sa kanya at ngayon si Guan Tianao ay isang ganap na perverted hypocrite sa kanyang paningin. Alam niya sa kanyang puso na sa ilalim ng magalang na hitsura na ito, mayroong isang puso ng demonyo. Walang nagdala sa mga alagad ng kani-kanilang mga sekta, iniwan silang magsanay at tumugon sa lugar. Ito ang unang pagkakataon ni Yang Yiyo na tumungo sa ilang. Ang una niyang impresyon sa ilang ay ang orihinal na bato ay sinaunang at may mapanganib na kapaligiran. Ang hangin ay napuno ng primitive na aura, ang matatayog na sinaunang puno na nakaharang sa araw ay makikita sa lahat ng dako, at ang mga walang pangalan na halimaw ay makikita sa lahat ng dako, ngunit karamihan sa kanila ay mabangis na hayop na may kaunting katalinuhan, at ang 7 tao ay madaling makitungo sa kanila. Ang paglalakbay ng 1,000 milya ay natapos kaagad. Huminto si Guan Tianao sa paanan ng bundok na libu-libong talampakan ang taas at nagsabi, ang pasukan sa Taotai Secret Realm ay nasa tuktok ng halimaw na bundok na ito. Mula ngayon, ito ay puno ng mga panganib. Ang sinaunang Taotai Mountain mismo ay may makapangyarihang mga hayop. Ang pinakamahalagang bagay ay ito ang teritoryo ng angkan ng halimaw. Tiyak na ayaw ng Monster Clan na pumasok tayo sa Taotai Secret Realm at pipigilan tayo. Dapat mayroong matagumpay na mga halimaw. Tayo. Magsimulang umakyat sa bundok. Ang bawat isa ay umaasa sa kanilang sariling kakayahan. Magkita tayo sa tuktok ng bundok. Nang sabihin niya ito, tumingin muli si Guan Tianao kay Ye Wuxian at sinabing, Wuxian, sumama ka sa akin, paprotektahan kita kapag umakyat ka sa bundok. Hindi, kaya kung mag-isa. Kung hindi man lang ako makaakyat ng halimaw na bundok, paano ako makakapasok sa Taotai Secret Realm? At mangyaring tawagin akong Ye Wuxian, hindi ako pamilyar sa iyo. Si Ye Wuxian ay hindi nagbigay ng anumang mukha kay Guan Tianao. Nanlamig ang mukha ni Guan Tianao, at awkward siyang ngumiti, sige, mag-ingat ka, mauuna na ako. Malumanay ang mga salita ni Guan Tianao, ngunit walang nakakita ng puot sa kanyang mga mata nang lumingon siya. Ngumisi si Yang Yiyo at binigyan ng thumbs up si Ye Wuxian. Kakaiba pa rin ang babaeng ito. Gamulong si Ye Wuxian. Ang kanyang mga mata sa kanya, ibinaling ang kanyang ulo at sinabi kay Ziya Chan, Ate Ziya, tayong tatlo ay pupunta sa isang tuwid na linya, para maalagaan mo ako, hindi ba? Tumango si Ziya Chan at sinabing, dapat nga. Ikaw at ako ang may lihim na kayamanan ng ating sekta, ngunit ang aking junior na kapatid ay wala.
Sa oras na ito, ang kambal na kapatid na sina Rushan, Shishan, Shishui at ang iba pang 4 na tao ay naging after images at tumakbo patungo sa Monster Mountain. Narinig ni Yang Yio ang pag-uusap ni Zia Chan at Ye Wuxian, at muli silang narinig na nag-uusap tungkol sa lihim na kayamanan ng kanilang sekta, ngunit hindi niya alam kung ano yun. Hindi niya maiwasang magtanong, palagi kitang naririnig na pinag-uusapan ang lihim na kayamanan ng iyong sekta. Anong uri ng lihim na kayamanan ang nagpapatibay sa iyo na maaari kang pumasok sa lihim na kaharian upang protektahan ang iyong sarili? Kabanata 996 na pagmamasid sa lakas at paraan. Ano ang isang lihim na kayamanan? Nang magtanong si Yang Yio, parehong natigilan sina Zia Chan at Ye Wuxian. Ang dahilan kung bakit ang isang lihim na kayamanan ay tinatawag na isang lihim na kayamanan ay dahil ito ay lihim. Ito ay isang bagay na ipinagkaloob ng mga matatanda ng bawat paaralan upang iligtas ang mga buhay sa lihim na kaharian. Prangka na tanong ni Yang Yio na ikinahiya nilang dalawa. Ang bawat isa sa kanilang mga lihim na kayamanan ay iba. Ang pagsasalita ay katumbas ng pagpapakita ng kanilang mga trump card. Kung may nakarinig at nakakaalam, o nagpahayag na ang isa sa kanilang tatlo ay may masamang intensyon sa lihim na kaharian, ito ay isang nakamamatay na kahinaan. Ito. Nag-alinlangan si Zia Chan noong una. Natigilan si Ye Wuxian saglit bago nag-react. Pinandilatan niya si Yang Yio at sinabing, gago ka ba? Ang lihim na kayamanan ay ang aming trump card. Okay lang naman sa aming tatlo na magsabi sa isa't isa, pero kung marinig ito ng iba, hindi ba nito ilalantad sa kalaban ang mga kahinaan natin? Anyway, masasabi ko lang sa inyo na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang sekretong kayamanan. Lahat sila ay binigay ng ating mga nakatatanda. Sila ay mga bagay na walang kamatayan. Huwag magtanong tungkol sa iba pang mga bagay. Kapag talagang nakakaranas tayo ng mga paghihirap, kailangan pa rin nating gamitin ang mga ito para iligtas ang ating buhay. Anyway, kailangan mo lang malaman na mabait kami ni Sister Zia sa iyo. Matapos marinig sa sinabi ni Ye Wuxian, namula ang matandang mukha ni Yang Yio. Napakabastos at nakakatulala niyang tanong. Sa kabutihang palad, sina Ye Wuxian at Zia Chan ay kanyang sariling mga tao. Kung ibang tao ito, malamang ay lalabanan niya ito. Siya. Ngumiti ng awkward at sinabing, mali ako. Naiintindihan ko. Punta tayo sa Monster Mountain. Pagkatapos ay ibinukas ng tatlo ang kanilang mga kakayahan at nagsimulang umakyat patungo sa Monster Mountain. Ayon kay Guan Tianao, maraming mabangis na hayop sa Demon Mountain na ito na tumatagos sa langit, at maaaring may mga hadlang pa mula sa mga Demon Cultivator, kaya napakadelikado. Pinakamabuting umakyat sa bundok ng demonyo ng hiwalay upang maiwasan ang pag-atake ng isang pulutong ng mga tao. Umakyat sila sa bundok sa bukas, habang ang mga nagsasaka ng demonyo at mabangis na hayop ay nasa dilim, na talagang mapanganib. Gayunpaman, kahit na ang pinakamababang cultivator sa kanila ay nasa great perfection of the out-of-body realm, at bawat isa sa kanila ay hindi isang ordinaryong tao, kaya hindi dapat maging mahirap na harapin sila. Simula pa lang ito ng pag-akyat sa demonyong bundok, at hindi pa talaga sila nakapasok sa tinatawag na Taotai Secret Realm. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, lumabas sila sa Great Wilderness para hanapin sina Hao Dao Dao at Dao ngunit sa insidente ni Ye Wuxian, kailangan nilang pumasok muli sa Taotai Secret Realm, na talagang kakaiba. Gayunpaman, hindi inisip ni Yang Yio na may mali. Anyway, ito rin ang Great Wilderness, at hindi nagmamadaling hanapin sina Hao Dao Dao at Dao Maaari silang pumunta pagkatapos nilang lumabas sa lihim na kaharian. Ayaw niyang magkaroon ng gulo sina Ye Wuxian at Zia Chan. Siya. Ayaw mag-iwan ng pagsisisi sa sarili. Ang insidente ni Liu Lingling ay sapat ng isang beses. Matapos simulan ng pag-akyat, si Zia Chan ang unang pumunta sa unahan. Hiniling ni Ye Wuxian kay Yang Yio na sundan ng malapitan si Zia Chan, habang nakasunod siya sa likod. Ang kaayusan na ito ay para ma-depress si Yang. Kailan niya kailangan ng proteksyon ng isang babae? Huwag kang magsalita ng kalokohan at sundan mo si Sister Zia. Mayroon kaming mga lihim na kayamanan upang protektahan kami, ngunit ikaw ay hindi. Nang makita ang malungkot na mukha ni Yang Yio, hinimok siya kaagad ni Ye Wuxian. Kailan ko kailangan ng proteksyon ng babae? Pumunta ka sa gitna at ako ang kukuha sa likuran. Tumanggi si Yang Yio. Ikaw, tingnan natin kung gaano ka kaya. Pinandilatan ni Ye Wuxian si Yang Yio at tinansya rin ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Anyway, ngayon pa lang sila aakyat sa Monster Mountain, at pag-uusapan nila ito pagkatapos nilang makapasok sa Taotai Secret Realm. Pagkatapos noon, hinabol niya si Zia Chan at hindi pinansin si Yang Yio. Ngumisi si Yang Yio at kumislap, at sinundan si Ye Wuxian sa isang hakbang, 3 metro ang layo mula sa kanya, habang si Zia Chan ay nawala. Nag-aalala si Ye Wuxian kay Yang Yio at hindi binilisan.
Ngunit sa sandaling magsimula siya, naramdaman niyang nasa likuran niya si Yang Yiyo, dahan-daang sinusundan siya. Masayang pinagmasdan niya si Yang Yiyo sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kamalayan. Sa oras na ito, alam ni Ye Wuxian na labis siyang nag-aalala. Naisip niya ang dakilang kapangyarihan ni Yang Yiyo sa Luofu Mountain at ang kanyang kaguluhan sa Yaoguang City. Sa oras na iyon, siya ay nasa nascent soul realm lamang. Ngayon, pagkatapos ng mahigit 100 taon, narating na niya ang spiritual separation realm. Paano siya? Kung hindi siya sinanay ng pamilya sa loob ng higit sa 100 taon at tinuruan ng mga ninuno, hindi siya aabot sa antas ng great perfection ng out-of-body realm. Ang kanyang pag-unlad sa nakalipas na 100 taon ay pinuri ng pamilya bilang isang henyo sa mabilis na bilis, ngunit kung ikukumpara kay Yang Yiyo, ang tinatawag na henyo ay lubhang katawa-tawa. Bumulong siya sa kanyang puso, perverted freak. Pagkatapos ay tumigil si Ye Wuxian sa pakikipagkita kay Yang Yiyo at binitawan ang kanyang katawan upang habulin si Xia Chan, na nawala ang kanyang katawan sa kanyang harapan. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nalaman ni Ye Wuxian na kahit gaano pa siya kahirap tumakbo, si Yang Yiyan sa likod niya ay nananatili pa rin sa layo na 3 metro mula sa kanya. Nagulat ito sa bilis ni Ye Wuxian. Sa kanyang opinyon, ang bilis ni Yang Yiyan ay hindi mas mahina kaysa sa gwardya ng palasyo ng Yanwu Ridge. Alam niya na ang bantay ng palasyo ng Yanwu Ridge ang pinakamabilis sa kanilang 6. Napabuntong hininga din si Yang Yiyan na si Ye Wuxian at ang iba ay nagmula sa malalaking sekta. Sa mga tuntunin ng bilis ng kanilang nag-iisang kakayahan, sila ay iba at lahat ay mas mataas kaysa sa mga magsasaka ng parehong kaharian. Umuungol. Ungol, dagandong, dagandong. Sa oras na ito, narinig ni Yang Yiyan ang isang dagandong sa kanyang mga tainga. Ilang daang metro ang layo nito sa kanya at kay Ye Wuxian. Pareho silang nagulat. Hindi na makita si Xia Chan sa harapan nila. Ang dagandong ng halimaw ay walang alinlangan na ang anyo ng isang mabangis na hayop, kaya nagmadali silang sumugod. Sino ang nakakaalam kung sino ang nakatagpo ng mabangis na hayop? Ang layo na daan-daang metro ay isang kisap mata lamang para sa kanilang kasalukuyang lakas at bilis. Nang magkasunod na sumugod ang dalawa, nakita nilang napuno na ng ulap at ambon ang bundok. Ang buong demonyong bundok ay halos parang isang halijing sumusuporta sa kalangitan. Ito ay isang kakaibang bundok. Ang bundok ay puno ng matatayog na sinaunang mga puno, malalagang halaman, at mayamang espiritual na enerhiya. Hindi katakataka na lumitaw ang mga mababangas na hayop sa ganoong lugar. Nang makalayo na sila ng ilang dosenang metro, nakita nila sina Guan Tianao, Gang Shou, ang kambal na kapatid na sina Shishan Shishui at Xia Chan, ngunit lahat sila ay napatigil ng mabangis na hayop. Sunod-sunod na umuungal at sumalakay ang mga pumatay na malalaki at mukhang leon ngunit natatakpan ng Macaulay's Keys na baluti. Sa isang sulyap, dapat mayroong hindi bababa sa 20 sa kanila, isang grupo. Mula sa aura, maaaring maramdaman na ang mga hayop na ito ay maihahambing man lang sa lakas ng out-of-body realm, at maihahambing pa sa great perfection. Kahit na walang banal na kaharian, ang bilang lamang ay nakakatakot. Gayunpaman, sa paningin ni Yang Yiyan, maraming tao ang malakas at may malakas na paraan, kaya hindi siya nagmamadaling lumapit sa kanila. Sinenyasan niya si Ye Wuxian na huminto at tumingin muna. Ito ay isang magandang pagkakataon upang obserbahan ang paraan ni Guan Tianao at iba pa, upang magkaroon siya ng ideya sa kanyang isipan. Sa pagtutok kay Guan Tianao, nakita niyang hindi nagmamadali si Guan Tianao na harapin ang pagkubkob ng 5 halimaw ng mag-isa. Siya ay maliksi at mabangis. Hindi siya nagpakita ng anumang mahiwagang kasanayan. Madalas niyang pinatumba ang isang halimaw sa isang suntok. Tila ginamit niya ang pinakasimpleng paraan, ngunit ang epekto ay kapansin-pansin. Nalusutin niya ang linya ng depensa ng halimaw sa ilang suntok at umalis nang hindi nagtatagal sa labanan. Sa mata ni Yang Yiyan, ito ang tagumpay ng mayamang praktikal na karanasan ni Guan Tianao. Ang taong ito na nagbago ng mundo ay hindi dapat maliitin. Ang bilis talaga ng paggalaw ng katawan ni Gang Shou gaya ng sinabi ni Ye Wuxian. Inihambing ni Yang Yiyan ang bilis ni Gang Shou at tila mas mabilis ito kaysa sa kanya. Nakita niya na si Gang Shou ay may dalang punyal sa kanyang kamay, at siya ay naging isang makamulto na after-image at inatake ang 4 na halimaw na kumugkob sa kanya. Parang siya. Hindi bababa sa daan-daan o libu-libong kutsilyo sa isang pagkakataon. Kadalasan ang isang halimaw ay sumisigaw sa kanyang kamay at magiging isang kalansay. Mabilis, malupit at walang awa ang kilos ni Gang Shou. Mabilis niyang sinira ang linya ng depensa ng halimaw at tumalikod para magpatuloy sa pag-akyat sa bundok. Tulad ng para sa kambal na magkapatid na Shishan at Shishui, ang kanilang mga galaw ay simple, direkta at ang pinaka-brutal. Malaki ang laki ng magkapatid. Bagamat parang mga bundok ng karne, hindi man lang clumsy ang kanilang mga galaw ng katawan. Sa kabaligtaran, sila ay napaka-flexible. Ang pagtutulungan ng dalawa ay walang putol.
Si Shishan ay nakakuha ng firepower, at kung hindi man ay gagawa si Shishui. Siya ay madalas na sumuntok sa isang tunog ng mga sirang buto, at ang isang malaking mamamatay tao ay babagsak. Napakaraming halimaw ang kumukubkob sa dalawang magkapatid, 8 sa kabuuan. Gayunpaman, hanggat malapit sila sa kanila, tiyak na papatayin nila ang isang halimaw sa isang suntok. Pagkaraan ng ilang suntok, nalusutan nila ang pagkubkob at nagmamadaling lumabas upang magpatuloy sa pag-akyat sa bundok. Para naman kay Senior Sister Zia Chan, ang kanyang mga galaw ay medyo hindi nahuhulaan sa mga mata ni Yang Yian, ngunit ang unang impresyon na nakuha ni Yang Yian mula sa kanyang mga galaw ay 2 salita maganda. May 4 na hayop na kumukubkob kay Zia Chan. Ang mga galaw ni Zia Chan ay maliksi, tulad ng isang dancing elf, na may parehong tigas at lambot. Napansin niya na ang mga galaw ni Zia Chan ay tila mahina, ngunit sa katunayan sila ay malambot sa katigasan, at lahat ng mga pag-atake ay nasa mga mahahalagang punto. Hanggat nahawakan sila ng mga maselang kamay ni Zia Chan, madalas silang mapapatay sa isang suntok. Sinadya ni Yang Yian na tumingin at nalaman na ang mga halimaw na tinamaan ni Zia Chan ay ganap na nabigla sa loob. Kung ang kapangyarihan ng isang instant ay sumabog sa katawan ng hayop, ang pinakakritikal na punto ay ang mga bahaging inaatake ay pawang nakamamatay na mga punto. Hindi nagtagal ay sumugod din si Zia Chan, at bago umalis, sinabi niya kina Yang Yiyo at Ye Waxan sa di kalayuan, "Bilasan mo at abutin mo, masyadong malakas ang dugo dito, makakaakit ito ng mas maraming hayop." Pagkasabi noon ay nawala na siya sa kanilang paningin pagkaraan ng ilang pagtaas-baba. Ang mga mata ni Yang Yiyo ay kumislap, at sa wakas ay nagkaroon siya ng paunang pag-unawa sa lakas at kakayahan ng ilang tao. Kabanata 997 hinaharangan ng Demon Cultivator ang daan. Let's go, susugod na sana si Ye Waxan habang nagsasalita. Ang iba ay nakalampas na, ngunit ang 2 sa kanila ay hindi pa nakakaraan, at mayroong higit sa 10 mabangis na hayop na dumarating. Sandali lang, trabaho ng lalaki ang pagpasok sa labanan, sundan mo lang ako. Natural na hindi hahayaan ni Yang Yian na sumugod si Ye Waxan. Bagamat hindi pa niya nakikita ang mga pamamaraan ni Ye Waxan, tinawag siyang henyo ng 6 na transcendent na puwersa, at kasama niya ang iba, kaya hindi magiging masama ang lakas ni Ye Waxan. Gayunpaman, para kay Yang Yian, ang lakas ni Ye Waxan ay isang bagay, ngunit siya ay nasa paligid, at ang kanyang lalaking chauvinism ay nasa trabaho, kaya imposible para kay Ye Waxan na makipagsapalaran. Pagkatapos, sa pagmamasid sa mga kilos ng iba pang 5 tao sa pagkakataong ito, si Yang Yian ay may paunang pag-unawa sa kanyang isipan. Sa kanyang opinyon, si Guan Tianao ng Butian Palace ay may masaganang praktikal na karanasan at hindi dapat maliitin. Siyempre, ito lamang ang dulo ng malaking bato ng yelo. Ang totoong mahiwagang kapangyarihan ng taong ito ay hindi pa naipapakita, kaya dapat siyang maging maingat. Para naman kay Luman, na napatay ng magic weapon, inisip ni Yang Yian na isa lang siyang alipin. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata na diretsyong sinusundan niya si Guan Tianao, pero hindi siya kumibo. Ang akala niya ay nasugatan siya matapos siyang masugitan ng husto ilang araw na ang nakalipas, kaya hindi na siya nakagalaw. Nakipag-away siya sa kanya noon, at inisip ni Yang Yian na siya ay karaniwan lang, hindi siya dapat alalahanin, kaya hindi niya ito pinansin. Mabilis ang paggalaw ng katawan ni Gang Shou ng Yanwuling at ang mga katangian ng pag-atake. Delikado ang paglapit, kaya mag-ingat. Ang kambal na kapatid na sina Shishan at Shishui ng Shuang Chanman ay medyo kawili-wili at makapangyarihan, ngunit ang lakas ng magkapatid na ito, sa pananaw ni Yang Yian, ay ang taset na pagkakaunawaan sa pagitan ng kanilang mga isipan. 2 tao ang gumagawa ng tigre, kaya mag-ingat. Senior. Ang pamamaraan ni Sister Zia Chan ay tumpak na mahanap ang mga nakamamatay na punto, ngunit isa siya doon, kaya hindi nag-aalala si Yang Yian. Habang nakikipag-usap kay Ye Waxan, humakbang pasulong si Yang Yian at sumugod sa grupo ng mga mabangis na hayop. Sa sandaling ito, may 12 o 13 mabangis na hayop ang natipon, higit pa sa kinailangan ni Zia Chan at iba pa na harapin noon, ngunit walang pakialam si Yang Yian. Hayaan mo lang si Ye Waxan na sundan siya ng malapitan. Narinig ni Ye Waxan ang mapagmataas at hindi masasagot na mga salita ni Yang Yiyo, pumulupot ang kanyang mga labi at bamulong, mayabang. Bagamat bamulong siya sa kanyang bibig, naramdaman niya ang hindi maipaliwanag na sarap sa kanyang puso. Pinuprotektahan niya ba ako? Pagkatapos ay ngumiti siya at sumunod kay Yang Yiyo. Sa isang lugar sa bundok, hindi nakalayo sina Guan Tianao at Luman, ngunit huminto upang tingnan sina Yang Yiyo at Ye Waxan mula sa malayo. Totoo rin ito sa gwardya ng palasyo ng Yanwu Ridge, na lumitaw sa isang sinaunang puno, may hawak na alak sa kanyang kamay at umiinom, tinitingnan si Yang Yiyo at ang iba pa ng matalim na tingin. Ang kambal na sina Shishan at Shishui ng Shuang Chanman, ang isa ay malamig ang mukha na parang patay na tao, at ang isa naman ay tumatawa na parang Maitreya Buddha.
Hindi rin nakalayo si Ziya Chan, at huminto ng 40 metro ang layo mula kina Yang Yiyu at Ye Wuxian, nakatingin sa field mula sa malayo. Gusto rin niyang makita kung gaano kalakas ang junior brother na ito. Si Yang Yiyu ay nagmamasid sa iba, at ang iba ay natural na nagmamasid sa kanya. Walang bobong tao. Ang 5 tao ay nakakalat sa iba't ibang lugar, naghihintay na makita sina Yang Yiyu at Ye Wuxian na makalusot sa sagabal ng halimaw. Siyempre, ito ay pangunahin upang makita ang paglipat ni Yang Yiyu. Halos lahat ay kilala si Ye Wuxian, at si Yang Yiyu lang ang huli. Bagamat siya ay niloko ni Guan Tianao, maliban kay Guan Tianao, naisip ng lahat na dahil si Yang Yiyu ay nasa maagang yugto ng spiritual severing realm, kung mayroon siyang ilang mga kasanayan, dapat siyang mag-ingat sa mga dapat mag-ingat, at maaaring manalo siya sa mga dapat manalo pagkatapos makapasok sa Taotai Secret Realm. Ang tinawag ng Taotai Secret Realm ang sarili nitong langit at lupa, at hindi lang sila ang naruroon. Dapat mayroong iba pang mga sira-sira sa lahi ng tao. Mayroon ding mga ermitanyo at mga nagsasanay ng mahika sa mundo, hindi banggitin ang angkan ng paglilinang ng demonyo. Hindi masamang magkaroon ng isa pang makapangyarihang kaibigan. Mabilis na sumugod si Yang Yian patungo sa mga hayop. Pagharap sa mga halimaw na napukaw ng amoy ng dugo, mukha siyang kalmado at hakbang-hakbang na lumapit. Gumalaw ang mga buto ng kanyang kanang kamay at isang malabong gintong liwanag ang bumungad sa kanyang kamay. Biglang gumalaw ang isang paa niya, at nawala ang kanyang anyo sa lugar. Boom boom boom. Ungol dagandong dagandong. Isang mapurol na tunog at ang dagandong ng mga hayop ay tumaas. Wala pang 3 paghinga, nang muling lumitaw si Yang Yian, nalampasan niya ang depensa ng 13 hayop at lumitaw ng 30 metro ang layo. Gayunpaman, hindi naabutan ni Ye Wuxian si Yang Yian sa sandaling ito. Siya ay nasa kabilang dulo pa rin ng pagkubkob ng mga hayop. Sa oras na ito, ibinuka ni Ye Wuxian ang kanyang cherry mouth, hindi kapani-paniwala. Halos hindi niya makita ng malinaw ang galaw ni Yang Yian, ngunit boom boom boom. Isa-isa, ang dagandong ay tumunog, at lahat ng 13 hayop ay nahulog sa lupa, at ang buong lupa ay nanginginig sa isang iglap. Ito ang ikinagulat ni Ye Wuxian. Huwag kang ang mataranta, halika na, alis na tayo. Tinawag ni Yang Yiyu si Ye Wuxian, at nagising si Ye Wuxian mula sa kanyang panaginip. Oh, halika, halika. Sa wala pang 3 paghinga, 13 hayop ang napatay ni Yang Yiyu, at ang kanilang malalaking katawan ay nahulog sa lupa. Nakahinga si Guan Tianao ng malamig na hangin, at kumaibot ang kanyang bibig. Ang pagpatay sa 13 hayop ay wala. Pagkatapos ng lahat, ang mga hayop na ito ay hindi masyadong matalino, hindi mga demonyong magsasaka, at ang kanilang lakas ay hindi lalampas sa antas ng pagkagambala. Kung siya iyon, kakayanin niya. Ngunit, hindi niya ito magagawa ng kasing dali ni Yang Yiyu, tulad ng pagpatay sa 13 manok at pato. Ang pangunahing punto ay oras. Huminga lang si Yang Yiyu nang wala pang 3 hininga. Kalkulado ni Guan Tianao sa kanyang isipan. Kung siya iyon, tatagal ito ng hindi bababa sa 10 paghinga, at kailangan niyang gamitin ang kanyang 9 in Zuanshan hand. Sa ganitong paraan, hindi dapat iwanang buhay si Yang Yiyu. Dapat siyang patayin pagkatapos makapasok sa lihim na kaharian, naisip ni Guan Tianao sa kanyang sarili. Nakatingin kay Yang Yiyu at Ye Wuxian na magkasama sa ilalim ng bundok, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa apoy. Sa oras na ito, si Luman, na bulag, ay tinamaan ang kanyang mga labi at sinabi, Master Guan, si Yang Yiyu ay masyadong malakas. Pinabagsak niya ang 13 hayop sa wala pang 3 paghinga. Isa siyang freak. Gaano ka katagal? Masyado kang nag-aalala. Kung gusto mong ipaghiganti ang dati mong kahihiyan, dapat mong isipin kung paano papatayin si Yang Yiyu pagkatapos pumasok sa Secret Realm. Pagkatapos sabihin iyon, malamig na tinitigan ni Guan Tianao si Luman at tumalikod. Nagulat si Luman at nagmamadaling sumunod sa kanya. Nang makita ng gwardya ng palasyo ng Yanwu Ridge si Yang Yiyu na pumatay ng 13 hayop, isang bakas ng pagkabigla ang sumilay sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay tumalon siya pababa mula sa puno at mabilis na umakyat sa bundok. Ang kambal na magkapatid na sina Shishan at Shishui ng Shuang Chanman ay tumingin din sa pagkamangha. Natural na naiintindihan nila kung ano ang ibig sabihin ng pumatay ng 13 hayop sa 3 paghinga. Si Shishui, ang pangalawang pinakamatandang kapatid na may patay na mukha, ay biglang nagsabi, pagkatapos na makapasok sa lihim na kaharian, maaari tayong magpakita ng mabuting kalooban kay Yang Yian. Kung maaari tayong makipagkaibigan, maaari tayong makipagkaibigan. Kung hindi tayo maaaring makipagkaibigan, hindi tayo makakaaway. Si Shishan, ang pinakamatandang kapatid na lalaki na kamukha ni Maitreya Buddha, ay tumawa at sinabing, malaking kabaitan. Pagkatapos ay umakyat ang magkapatid sa bundok. Ang magagandang mata ni Ziya Chan ay kumikinang habang nakatingin kay Yang Yian, na 12 ng metro ang layo,
at nakangiti habang sinasabi sa sarili, mukhang minamaliit ko pa rin ang aking junior na kapatid. Siguro kahit na wala siyang lihim na kayamanan, maaari pa rin siyang maging ligtas at maayos sa lihim na kaharian. Baka kailangan ko pang umasa sa kanya. Hindi alam ni Yang Yian na ikinagulat niya ang anim na henyo. Matapos maabutin ni Ye Waxan, hiniling pa rin niya sa kanya na sundan siya, at ang dalawa sa kanila ay nagkalat ang kanilang mga katawan at mabilis na umakyat sa bundok. Pagkatapos nito, nakatagpo din sila ng 3 o 4 na alon ng pag-atake mula sa mabangis na mga hayop, ngunit lahat sila ay isa-isang naalis ng maraming tao. Pagkaraan ng 3 oras, sunod-sunod na nakarating ang 7 tao sa tuktok ng bundok. Sina Yang Yian at Ye Waxan ang huling nakarating sa tuktok. Nang makaakyat ang dalawa, nalaman nilang mahigit 10 tao na ang nasa tuktok ng bundok, na humaharang sa kanilang harapan. Upang maging tumpak, hindi sila mga tao, ngunit mga magsasaka ng demonyo. Nag-transform na mga magsasaka ng demonyo. Wala nang hihigit at hindi bababa sa 12 demonyong magsasaka, na lahat ay nasa anyong tao. Halata na nakaharang sa daan ang mga nagsasaka ng demonyo. Ngunit sa perception, 4 lang na demon cultivator ang may aura ng 5th turn great demon, na ang lakas ay maihahambing sa great perfection of the out-of-body realm ng sangkatauhan, at ang aura ng iba ay nasa gitna at huling yugto ng out-of-body realm. Gayunpaman, kumpara sa mga demon cultivator at mga tao, ang lakas ng mga demon cultivator ay mas malakas kaysa sa mga tao sa parehong antas. Ang pisikal na katawan kasama ang likas na mahiwagang kapangyarihan, at ang karunungan ng mga nagsasaka ng demonyo na nagbagong anyo sa mga tao ay hindi bababa sa mga tao, na nagpapahirap sa kanila na harapin. Kakaiba ang itsura ng bawat isa sa kanila, at makulay din ang buhok. Kapag magkasama sila, napakalaki ng demonyong aura. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Yang Yio ang napakaraming demon cultivator sa anyo ng tao. 4 na demon cultivator na maihahambing sa great perfection of the out-of-body realm, 3 lalaki at 1 babae, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mahabang brown na buhok sa dibdib, 3 metro ang taas, napakalakas, at kayumanggi ang buhok. Ang isa pang binata na nakasuot ng puting damit at may hawak na feather fan, maliban sa kanyang pulang buhok, ang pinakamalapit sa sangkatauhan. Ang isa pa ay isang bata na mga 15 o 16 na taong gulang, ngunit mayroon siyang isang pares ng nakapikit na tatsulok na mga mata, at ang kanyang mga mata ay umiikot sa paligid. Ang huling babae ay nakasuot ng berdeng damit, halos transparent, na may maliit na baywang na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na siya ay walang buto, napaka-coquettish at kaakit-akit. Nagkatinginan ang magkabilang panig mula sa layong 30 metro, ngunit hindi sila nagmamadaling lumaban. Si Guan Tianao ay nominally ang huling tao sa 7. Kinaikit niya ang kanyang mga mata at tumingin sa 4 na malalaking halimaw at sinabing, nagtataka ako kung bakit hindi ako nakabangga ng kahit na sinong magsasaka ng halimaw sa daan. Nakaharang na pala sila dito. Kung matino ka, lumayas ka. Papasok lang tayo sa Taotai Secret Realm. Kabanata 978, higit pa sa kapangyarihan ng paglilinang. Napakayabang ni Guan Tianao. Sa pagharap sa 4 na dakilang magsasaka ng demonyo na namumuno sa isang grupo ng maliliit na demonyo na humaharang sa daan, hindi siya nagpakita ng anumang takot. Gayunpaman, ganoon din ang naisip ni Yang Yian. Si Guan Tianao at ang 6 na iba pa ay maaaring ituring na mga kinatawan ng pinakamataas na puwersa ng sangkatauhan. Talagang walang dahilan para matakot sa mga demonyong magsasaka na ito. Nagkatinginan ang 4 na malalaking demonyo, nang hindi nagsasalita, at walang gumalaw sa kanilang mga paa. Nanatili lang silang tahimik, malinaw na ipinapakita na hindi kanila papalampasan. Sa pangitain ni Yang Yian, nakita niya na 50 metro sa likod ng grupo ng mga magsasaka, mayroong isang napakalaking matayog na sinaunang puno, na tila 15 o 16 na metro ang diametro. Ito ang pinakamalaking higanting puno na nakita ni Yang Yian. Ang pangunahing punto ay ang higanting punong ito ay naglabas ng malakas na espiritual na pagbabago-bago at malabo na berdeng liwanag, lalo na sa ugat ng puno, kung saan mayroong halo na dumadaloy. Ito ay malamang na ang pasukan sa lihim na kaharian ng Taotai. Mukhang alam ng mga demon cultivator na ito na si Guan Tianao at ang iba pa ay hindi madaling guluhin, kaya hindi sila nagkusa na humakbang pasulong at umatake. Anyway, tahimik lang silang nakatayo. Sa sandaling ito, dumilim ang mukha ni Guan Tianao at sinabi niya, sabihin mo ulit, umalis ka. Kung hindi, hindi ko isasaalang-alang ang kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng lahi ng tao at demonyo at papatayin ka. Sa tingin mo ba mapipigilan mo kami? Pagkatapos magsalita ni Guan Tianao, ang demon cultivator na may hawak na feather fan na parang scholar sa 4 na demon cultivator sa wakas ay nagsalita, narinig ko na ang young master ng Batian Palace ay may malalim na cultivation level. Sa pagkakataong ito, ang Taotai Secret Realm ay binuksan, at lahat ng pangunahing karera sa Mountain at Sea Realm ay maaaring makapasok. Ngunit huwag kalimutan na ito ay ang Great Wilderness.
Ang Tao Tai Secret Realm ay nasa teritoryo ng ating lahi ng demonyo. Sa katunayan, ang 6 sa inyo na lumabas sa 6 na transcendent na puwersa ay lahat ay nilinang sa antas ng maaaring hindi kami ang kalaban ng makapangyarihan, ngunit ano? Kailangan lang namin kayong pigilan ng ilang oras. Ang mga henyo ng aking angkan ng demonyo ay papasok at manggaguna sa inyong mga tao. Ang pangunguna ay isang pagkakataon. Kaya, Master Guan, kung gusto mong pumasok sa Tao Tai Secret Realm. Pagkasabi nito, tumawa ang Demon Cultivator na nakadamit scholar at nagsabi, hehe, isa akong USA mula sa angkan ng demonyo, ang nangungunang scholar ng USA, at gusto kong humingi ng payo sa mga talento ng angkan ng tao. Pagkatapos magsalita ng Demon Cultivator na nagsasabing siya ang nangungunang scholar ng Deer ng Elk Clan, isang 3 metrong taas na lalaki ang sumunod at nagsabi sa boses na parang kulog, Demon Cultivator Golden Bear, pakiusap turuan mo ako. Demon Cultivator Silver Rat, please teach me, tapos yung triangular-eyed na bata. Demon Cultivator Green Snake, please teach me, ang babaeng may maliit na baywang ang nagsalita, at ang kanyang boses ay napakalungkot. Si Yang Yiyu ay nakinig at naunawaan na ang orihinal na katawan ng mga taong ito, ang scholar ay isang elk, ang 3 metrong taas na lalaki ay isang gintong kayumangging oso, ang bata ay isang angkan ng daga, at ang babae ay isang sawa. Ang kakaiba ay walang pakialam silang apat na sabihin ang kanilang pakay at tunay na sarili, malinaw na nag-iintay lang sila ng oras, at ginamit pa nila ang salitang, humihingi ng payo. Para sa sangkatauhan, ito man ay isang magsasaka o isang mortal, etikat ang pundasyon. Ang pundasyon ay ang sangkatauhan ay tao, ang pinakamatalino sa lahat ng bagay, at ito ay makatwiran. Malinaw ang layunin ng mga Demon Cultivator na ito, na harangin at antalahin ang oras, para bumili ng oras para sa kanilang mga demonyong henyo na maghanap ng mga kayamanan sa Tao Tai Secret Realm. Malinaw nilang alam ang layunin ng mga nagsasaka ng demonyo, ngunit humihingi sila ng payo, bilang lahi ng tao, kailangan nilang tanggapin ito, at hindi sila maaaring maging bastos at hindi makatwiran, at labanan ang mga demonyo ng isa-isa. Kung sila ay hindi makatwiran at basta-basta na lang silang bugbugin, ang sangkatauhan ng 6 na transcendent na puwersa ay magiging biro. Kaya't ang 6 na tao, kabilang si Guan Tianao, ay galit na galit at ang kanilang mga mukha ay namumula, ngunit wala silang magagawa. Gayunpaman, pinapanood lang ni Yang Yiyu ang saya sa gilid. Anyway, hindi bagay sa kanya. Hindi siya miyembro ng Transcendent Forces, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito. Mayroong isang kasunduan sa pagitan ng lahi ng tao at demonyo na hindi nila maaaring pukawin ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi ng walang kasalanan. Kahit aling panig ang humingi ng payo, dapat itong ilabas ng magkabilang panig at sundin ang mga patakaran. Ito ay hanggal na pag-uugali sa mga mata ni Yang Yian. Dahil naunang pumasok ang mga demonyo sa Tao Tai Secret Realm, nahaharap sa ilang mga hadlang, maaari na lang nilang patayin ang mga ito at pumasok sa Tao Tai Secret Realm para hanapin ang mga fragment ng Heavenly Seal. Ito ang tunay na bagay, kaya bakit sila mag-abala? Matapos ang lahat ng labanan, ang mga demonyo na nakapasok na sa Tao Tai Secret Realm ay manggaguna. Magpapadala kami ng 4 na tao, one-on-one. Kung matatalo mo kami, papasok ka sa Tao Tai Secret Realm. Nakangiting sabi ng Demon Cultivator na nagsasabing siya ang Luzuang Yuan. Haha, kung ang mga kaapo-apuhan ng mga halimaw mula sa lahi ng demonyo mo ang pumipigil sa kanila, baka may pakinabang ng konti, pero kayong 4 ano kayo? Pagbibigyan kita kung gusto mong humingi ng payo. Biglang tumawa si Guan Tianao at sinabing, Luman, pumunta ka sa harapan. Ang pagpatay sa kanila ay hindi lumalabag sa kasunduan ng dalawang lahi. Sa sandaling sinabi ito ni Guan Tianao, ang mga mukha ng 4 na Demon Cultivator ay nagbago ng husto. Alam nila sa kanilang mga puso na sa lakas ng mga miyembro ng sangkatauhan na ito, sila ay sumusunod lamang sa mga utos na mag-antala ng oras. Ngunit ang paghingi ng payo sa mga paraan ng pakikipaglaban ay mukhang maganda, ngunit sa isang tunay na laban, ito ay talagang hindi mahalaga kung sila ay mabubuhay o mamamatay. Kung mamatay sila, sayang ang buhay. Malinaw, inis nila ang mga taong henyo sa pamamagitan ng pagharang sa daan. Ngunit wala silang magagawa. Ang utos na ibinigay ng ilang mga master ng lahi ng demonyo ay mag-antala ng oras hanggat kaya nila. Ngayon ay tila tatakutin sila hanggang mamatay ang kabilang partido. Kung hindi tama ang sitwasyon, umatras. Kailangan lang nating gawin ang ating makakaya. Huwag mong ipagsapalaran ang iyong buhay. Nag-transmit ng mensahe si Milo sa 3 tao sa paligid niya. Si Luman ay tapat na allipiers ni Guan Tianao. Lumapit siya at itinuro ang elk at sinabing, lumabas ka, ang USA. Ipaglalaban kita. Si Luman ay natalo sa kamay ni Yang Yiyu, ngunit tiwala siya sa pagharap sa nawalang halimaw. Bagamat pareho silang nasa great perfection of the out-of-body realm, si Luman ay isang henyo mula sa transcendent human power na Shenbing Mountain. Medyo makapangyarihan na siya.
Bilang karagdagan, mayroon siyang lihim na kayamanan ng kanyang Panginoon. Hindi pa banggitin ang pakikipaglaban sa isang elk na maihahambing sa out-of-body realm, hindi siya natakot kahit nakaharap ang isang monster cultivator sa maagang yugto ng spiritual dispersion realm. Ang elk, na dapat tawaging Deer Champion, ay tumayo at tinitigan si Luman. Luman. Direktang sinuntok ang elk, at nagniningning ang ilaw sa kanyang kamao. Ang elk ng Monster Clan ay umungal kay Luman, at ang mga alon ng enerhiya ay lumabas sa bibig ng elk. Nakita ni Yang Yiyo at ng iba pang nanunood ng labanan sa kanilang mga mata na ang elk ay umaatake gamit ang mga sonic wave, na tila nagdadala ng kapangyarihan ng kaluluwa. Kumunot ang noo ni Guan Tianao at iba pa, nag-aalala kay Luman. Hindi ko inaasahan na gagamit ng sonic attack ang elk, at higit sa lahat, maaari itong makaapekto sa kaluluwa. Sa harap ng mga mata ng lahat, biglang huminto si Luman habang nakataas ang kanyang kamao, nanlaki ang kanyang mga pupil, at halatang naapektuhan ng sonic attack ng elk ang kanyang kaluluwa. Umiling si Yang Yiyo at naisip sa sarili, ang lalaking Luna ito ay isang walang ingat na tao. Ngunit nalaman niyang bagamat nakasimangot si Guan Tianao at ang iba pa, hindi nila makikita ang labis na pag-aalala sa kanilang mga mukha. Ang sitwasyong ito ay maaari lamang ipakita na ang mga contradiction sa pagitan ng anim na pangunahing puwersa ay hindi mababaw, at nais nilang mamatay ang isa't isa, ngunit hindi tama na isipin ito ng kabaligtaran. Kung hindi nila ito pakikitungo sa isa't isa, maaari lamang itong maging isang panloob na contradiction ng lahi ng tao. Kapag kaharap ang lahi ng demonyo, kailangan pa rin nilang magkaisa. Dapat malaman ito ng lahat sa sangkatauhan. Ngunit si Guan Tianao, kasama si Zia Chan at iba pa, ay hindi gaanong nag-alala kay Luman. Dahil dito, biglang naisip ni Yang Yiyo, malamang na ito ay isang lihim na kayamanan, tama ba? Ang anim na tao ay nag-usap tungkol sa mga lihim na kayamanan mula pa noong una, at bawat isa sa kanila ay napakahiwaga, ngunit hindi alam ni Yang Yiyo kung anong lihim na kayamanan ang makapagpapatahimik sa kanila. Nang makitang tumigil na ang pag-atake ni Luman, ang kanyang mga mata ay mapurol, at kitang-kita na ang kanyang kaluluwa ay apektado ng sonic attack ng elk. Habang umuungal ang elk, isang malamig na liwanag ang kumislap sa kanyang kamay at isang lumilipad na espada ang tumusok sa ulo ni Luman, ngunit wala ni Guan Tianao at ang lima pa ang may balak na atakihin o paalalahanan siya. Ito ay ganap na nagpapakita na silang anim ay lubos na kumpiyansa sa tinatawag na mga lihim na kayamanan sa kanilang katawan. Tinanong ko noon sina Zia Chan at Ye Waxen, ngunit walang sinabi si Ye Waxen, sinabi lang na ang kanilang mga lihim na kayamanan ay mga bagay mula sa immortal na pamilya, ngunit hindi niya masabi kung ano ang mga ito. Ngayon ay tila kailangang gamitin ang lihim na kayamanan ni Luman, kung hindi ay mamamatay siya. Si Yang Yiyo ay puno rin ng mga inaasahan para dito, gustong makita kung anong uri ng walang kamatayang lihim na kayamanan ito. Sa susunod na sandali, nang ang lumilipad na espada ng kampyon ng elk ay tutusukan na si Luman, nagbago ang mga mata ni Yang Yiyo. Naisip niyang sa kanyang sarili, oo naman, mayroon siyang trump card. Nakita ko ang buong katawan ni Luman na biglang sumambulat ng parang gatas na puting liwanag, na kasing silaw ng araw sa isang iglap. Ito ay parang isang putok, at ang lahat ay agad na nabulag, at ang kanilang mga mata ay naharang ng nakakasilaw na liwanag sa katawan ni Luman. Sa isang iglap, isang nakakasakal na hininga ang lumabas mula rito. Pagkatapos ay narinig ni Yang Yiyo ang isang sigaw sa kanyang mga tainga, Iyon ay ang sigaw ng elk. At ang biglaang pagsabog ng malakas na puwersa na ito ay walang alinlangan na ang pagsabog mula sa katawan ni Luman. Sa pangunawa ni Yang Yiyo, talagang napakalakas nito, na nagpalundag sa kanyang puso. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay nalampasan ang kapangyarihan ng isang magsasaka. Ito ang unang naramdaman ni Yang Yiyo sa kanyang puso. Biglang sumiklab ang nakakasilaw na liwanag sa field, ngunit mabilis din itong nawala. Halos sa isang iglap, iminulat ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata, at si Luman sa field ay nakatayo pa rin at nagkamalay, ngunit ang kampyon ng elk ay nahiwalay sa kanyang ulo at katawan, at naging isang pulang elk, ngunit walang ulo. Kabanata 999 na palagi akong may swerte. Walang nakita si Yang Yiyan, ngunit naramdaman niya ang hininga ng kapangyarihang higit sa kapangyarihan ng mga magsasaka. Napagpasyahan niya sa kanyang puso na ito ay ang tinatawag na lihim na kayamanan ng mga immortal. Siya, nagulat talaga. Halatang dahadaw si Luman matapos atakihin ng sound waves ng elk, pero sa isang kisap mata, napatay siya ni Luman. Ang ganitong uri ng kapangyarihan at paraan ay talagang matatawag na isang lihim na kayamanan ng mga immortal. Si Guan Tianao at ang iba pang nasa field ay mukhang kalmado, na para bang alam nila na mangyayari ito. Ngunit hindi maganda ang mga mukha ng mga nagsasaka ng demonyo. Narinig nila na ang anim na henyo ng transcendent na puwersa ng sangkatauhan ay tumaas ng husto sa nakalipas na daang taon, ngunit hindi pa nila nakitang kumilos ang mga henyo ng sangkatauhan sa kanilang sariling mga mata, kaya natural na hindi sila nasisiyahan.
Pero ngayon, nabigla ang lahat. Si Milo ay itinuturing na isang medyo makapangyarihang karakter sa kanila. Malakas siya sa parehong cultivation at IQ, ngunit bigla siyang napatay sa isang galaw, at hindi niya nakita kung paano niya ito ginawa. Isang tao lang ang nakakatakot, pati na ang iba sa kanila. Bakit gusto mong ituloy? Nang aasar na tanong ni Guan Tianao, nakatingin sa natitirang 3 demon cultivator na ang mga mukha ay nagbago ng husto. Magpatuloy. Haha, hindi pwede. Ang 3 demon cultivator ay nagwagayway ng kanilang mga kamay, at ang maliliit na demonyo sa likod nila ay gumawa ng paraan. Anumang random. Maaaring patayin ng tao mula sa kabilang panig ang elk sa ilang segundo. Kung magpapatuloy silang 3, mamamatay lang sila. Ang mga maaaring linangin at magbagong anyo ay hindi mga hanggal, ngunit pinahalagahan din ang kanilang buhay. Hindi na sila nang ahas na pigilan pa at gumawa ng paraan. Tara na. Ngumisi si Guan Tianao at naglakad patungo sa higanteng puno. Medyo nagulat si Yang Yio, at sinundan siya. Naunawaan niya na kahit sino pa ito, ang pinakamaaasahang bagay sa mundong ito ay ang lakas. Nang siya ay aalis na, biglang tumingin si Luman sa kanya ng makahulugan, na may malungkot na tingin sa kanyang mukha, na para bang sinasabi, kung ginamit niya ang kapangyarihan ngayon, ano ka, Yang Yio, maging. Pinukaw ni. Sa mga mata ni Luman, tumawa si Yang Yio, at dalawang salita ang lumabas sa kanyang bibig, stupid. Totoo na ngayon lang siya nabigla sa kapangyarihan ni Luman, ngunit maaaring wala siyang kapangyarihang lumaban. Galit na galit si Luman na ang kanyang bibig ay baluktot ni Yang Yian, ngunit siya ay nagpigil matapos siyang titigan ni Guan Tianao. Mabagsik niyang sinabi sa kanyang puso, maghintay, bata, maghintay hanggang sa makapasok ka sa lihim na kaharian ng Tautay, at tingnan kung paano ka mamatay. Hindi nagkaimik si Yang Yian tungkol sa pag-uugali ni Luman bilang alipin ni Guan Tianao. Naturally, alam niya na sina Guan Tianao at Luman ay nag-iisip na maghukay ng butas para sa kanya, ngunit hindi ito mahalaga sa kanya. Ang anumang pagmamataas ay isang tigre na papel lamang sa harap ng ganap na kapangyarihan. Nasa iyo ang lihim na kayamanan, at nasa aking mga kamao ang kapangyarihan. Kung maglakas loob kang maghukay ng isang butas, pagkatapos ay subukan ito at tingnan kung sino ang maghuhukay nito para sa iyo. Ang pagharap sa isang demon cultivator na humaharang sa daan ay isang maliit na yugto. Hindi nagtagal ay dumating ang 7 tao sa higanteng puno sa tuktok ng bundok. Naramdaman ni Yang Yian na sa harap ng higanteng punong ito, sila ay maliliit na langgam lamang. Masyadong malaki ang higanteng puno sa harapan nila. Ang diameter ng puno ng kahoy lamang ay higit sa 10 metro. Hindi nakapagtataka na hindi ito ang pasukan sa lihim na kaharian ng Tautay. Sa oras na ito, ilang tao ang nakakita ng malaking butas ng puno na may taas na 9 na metro at 3 metro ang lapad. Ang malabo na berdeng ilaw ay sumikat at ang sitwasyon sa loob ay hindi malinaw na nakikita. Sinabi ni Guan Tianao, ang butas ng puno na ito ay pasukan lamang sa Tautay Secret Realm, ito ang gate ng teleportasyon. Maaari kang pumasok ng direkta nang hindi kinakabahan, ngunit kailangan mong mag-ingat sa likod ng Tautay Secret Realm. Walang araw, buwan, o bituin sa lihim na kaharian. Ito ay isang madilim na mundo, na tinatawag ang sarili na isang mundo. May mga mababangas na hayop mula sa barbaric na panahon sa loob nito. Wala silang anumang katalinuhan o paglilinang, ngunit napakalakas nila. Sila ay mga primitive beast na kayang pumatay kahit isang spirit-severing realm beast. Nang sabihin niya ito, huminto si Guan Tianao at ngumiti at nagpatuloy, gayunpaman, ang teleportation ng teleportation gate na ito ay hindi matatag. Kailangan mong mag-ingat sa pagpasok. Kung pupunta ka, maaari kang ma-teleport sa iba't ibang lugar sa Tautay Secret Realm. Bihira lang tayong magkasama, kaya kailangan nating mag-ingat lalo na si Kuya Yang. Dapat kang maging mas maingat nang walang lihim na code. Huwag kainin ng mga mababangas na hayop sa lihim na kaharian. Siyempre, maaari ka ring humingi ng tulong kung nakatagpo ka ng panganib. Ito ang talisman ng komunikasyon ni Guan. Kuya Yang, kaya muna. Ipaalam sa akin kung kinakailangan. Kung makatagpo ka ng panganib, maaari akong magmadali upang iligtas si Brother Yang. Nakangiting sabi ni Guan Tianao, mukhang masigasig at nag-aalala kay Yang Yian. Tinapik niya si Yang Yian sa balikat at iniabot sa kabilang kamay niya ang isang communication talisman kay Yang Yian. Napangiti lang si Yang Yian sa kalokohang ito, pinaikit ang kanyang mga mata at itinulak ang kamay ni Guan Tianao at sinabing, salamat sa iyong pag-aalala, Kuya Guan, mag-iingat si Yang. Kung talagang nakatagpo ka ng mabangis na hayop, papatayin ko ang isa kung mayroon, at papatayin ko ang dalawa kung mayroong dalawa. Dapat mag-ingat si Kuya Guan, huwag kang malas at i-teleport ka sa lungga ng lobo, huwag mong pakainin ang mga lobo kung gayon. Hindi ba't pang-iinis lang ito sa mga tao? Napakagaling mo dito, hindi masama ang kaibigan.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Guan Tianao ay puno ng ngiti at hindi man lang galit. Itinabi niya ang anteng-anteng sa komunikasyon at sinabing, kung ganoon, magkita tayo sa Secret Realm. Nais kong swertehin si Kuya Yang. Huwag kang mag-alala, palagi akong may swerte. Nakangiting tugon ni Yang Yiyo. Pagkatapos ay sinulyapan ni Guan Tianao sina Ye Wuxian at Xia Chan, tumalikod at humakbang sa butas ng puno at nawala. Pagkatapos ay pumasok si Luman, ang kambal na kapatid na sina Shishan Shishui at Gong Shou sa butas ng puno. Ang mga magsasaka ng demonyo sa bukid ay nanunood mula sa malayo. Si Xia Chan, Ye Wuxian at Yang Yiyo na lang ang naiwan sa harap ng tree hole. Sinabi ni Ye Wuxian na may pag-aalala, tama si Yanzi Guan Tianao. Narinig ko mula sa aming mga ninuno na ang lokasyon pagkatapos makapasok sa portal ng Tautay ay hindi naayos. Dapat kang mag-ingat. Pagkapasok naming tatlo, magpapadala kami ng teleportation talisman para i-notify ang isa't isa at magkita-kita. Tama si Junior Brother Wuxian. Makipag-ugnayan sa amin sa sandaling pumasok ka. Sa pagkakataong ito, naunang pumasok sa Tautay Secret Realm ang mga Monster Clan Masters. Sa tingin ko ang panganib ay hindi lamang ang lihim na kaharian ng mga mabangis na hayop, ngunit ang pinaka-nakakatakot ay ang Great Wilderness Monster Clan. Sila ay mga halimaw na magsasaka na may karunungan at mahirap pakitunguhan. Malaki ang posibilidad na makikipagsanib puwersa ang Sea Monster Clan sa Great Wilderness Monster Clan para sugpuin ang ating sangkatauhan. Mag-ingat ka. Ang pakikipaglaban sa lihim na kaharian ng Tautay ay hindi pinaghihigpitan ng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng mga angkan ng tao at halimaw. Nagbabala si Xia Chan. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako, at ikaw din. Tumango si Yang Yiyo. Nagpalitan na silang tatlo ng mga anteng-anteng sa komunikasyon sa isa't isa. Okay, let's go. Sabi ni Xia Chan, at saka humakbang sa butas ng puno at nawala. Lumingon si Ye Wuxian, ngunit huminto at nagsabi, nga pala, Yanzi, mag-ingat sa lakas ng hininga sa lihim na kaharian. Narinig ko na ang kapangyarihan ng sumpa sa lihim na kaharian ay nasa lahat ng dako at kumakalat sa hangin. Kung sa palagay mo ay mali ang espiritual na enerhiya, huwag mo itong sipsipin. Sabi ng mga ninuno ko, ang tinatawag na curse power ay hindi nakikita at walang kulay at hindi may pagtanggol. Sa katunayan, ito ay isang uri ng espiritual na kapangyarihan. Kapag natamon ka, mawawalan ka ng bait at magiging mabangis na hayop na walang karunungan. Well, alam ko. Tumango si Yang Yiyo, let's go. Sabay na humakbang ang dalawa sa butas ng puno. Pagkatapos ng pagkahilo, iminulat ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at nalaman na nasa field na siya. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay isang parang napuno ng iba't ibang mga ligaw na bulaklak, na napakaganda. Talagang walang araw, buwan, o bituin sa langit. Ito ay ganap na malabo at madilim na kulay. Walang oras dito. May malalawak na bundok at rumaragas ang ilog sa di kalayuan. Kung may araw na nakabitin sa taas, ang lugar na ito ay magiging isang fairyland. Agad na ginamit ni Yang Yiyan ang kanyang espiritual na kahulugan upang obserbahan ang lihim na kaharian na ito ng Tautay, ngunit nalaman niyang hindi magagamit dito ang kanyang espiritual na kahulugan. Walang tao sa libu-libong metrong radius, kahit isang ibon. Napakatahimik, sobrang tahimik kaya hindi mapalagay ang mga tao. Ito ay isang napaka-kakaibang maliit na mundo. Agad niyang kinuha ang communication talisman ni Xia Chan at Ye Wuxian para hanapin sila, ngunit nang i-activate ni Yang Yiyan ang communication talisman, walang gumagalaw. Ngumiti siya ng mapait at kailangan ng sumuko. Masyadong malayo. Ang komunikasyon talisman ay isang karaniwang komunikasyon magic arma sa pagitan ng cultivators, ngunit ito ay geographical na paghihigpit. Hindi ito magagamit pagkatapos lumampas sa 1,000 milya, o ito ay pinaghihigpitan sa lihim na kaharian na ito. Dahil ang espiritual na kahulugan ay hindi magagamit dito, hindi nakakagulat na ang komunikasyon talisman ay hindi gumagana. Ngayon ay makakahanap na lang siya ng direksyon para sumulong at hanapin sina Ye Wuxian at Xia Chan. Hanggat siya ay nasa loob ng 1,000 milya, kahit na hindi magamit ang talisman ng komunikasyon, mahahanap ni Yang Yiyan sina Ye Wuxian at Xia Chan na may marka sa talisman ng komunikasyon. Ang pinaka-inaalala niya ay ang sakta ni Guan Tianao sina Ye Wuxian at Xia Chan sa Tautay Secret Realm. Sinabi na iyon ni Guan Tianao nang mag-eavesdrop siya sa lumilipad na bangka. Bilang. Sa sandaling igalaw niya ang kanyang mga paa, biglang umihip ang malakas na hangin. Ang hangin ay hindi malakas, ngunit ginawa nitong nagbago ang mukha ni Yang Yiyo, dahil naramdaman niya ang isang madilim na hininga na dumadaloy sa hangin, na kakaiba. Palagi niyang nararamdaman na hindi tama ang hiningang ito. Siya. Naisip ang tinatawag na kapangyarihan ng sumpa na binanggit ni Ye Wuxian. Hindi nag-alala si Yang Yiyo tungkol sa pagharap sa kapangyarihan ng mga katangian ng Yin, dahil alam niyang may isang tao na may paraan.
Matapos umatras ng 12-12 ng metro, iniwasan niya ang pagsalakay nitong bug zone ng madilim na hangin, itinaas ang sulok ng kanyang bibig, at sinabi sa hangin sa harapan, Kier, lumabas ka, alam kung sumusunod ka. Kabanata 1000, ang anino ng panghabang buhay. Sir, paano mo nalaman na sinusundan kita? Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, inihayag ni Wumakyo ang kanyang tunay na anyo 3 metro sa kanyang kaliwa, sa loob-loob na namamangha sa malalim na paglilinang ng kanyang Panginoon. Siya ay nag-iisa sa Yunmen sa loob ng 100 taon para lamang tulungan ang kanyang amo, para lamang maging anino nito. Matapos makamit ang great perfection ng out-of-body realm, naisip ni Wumakyo na walang makakadetect sa kanyang invisibility. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natuklasan pa rin siya ng kanyang amo. Nag-practice siya ng Feng Duju, isang kakaibang paraan ng paglilinang para sa mga ghost cultivator. Habang umuunlad ang kanyang paglilinang araw-araw, ang ilan sa mga talento sa paglilinang ng mga ghost cultivator ay nahayag din. Ang invisibility talent ay isang madalas na ginagamit, at umabot na ito sa punto ng pagsasama ng langit at lupa. Akala niya ay walang makakadetect sa kanya, ngunit natuklasan pa rin siya ng kanyang amo. Nang makita ni Yang Yiyo si Wumakyo na lumitaw, umiling siya at ngumiti ng mapait. Ikaw, hindi ba sinabi kong manatili ka sa Yunmen para sa proteksyon, bakit mo pa rin ako sinundan? Sir, sabi ko ako ang magiging anino mo habang buhay. Noong pinatay ka sa Financial City, nanumpa ako na kung ligtas ka, susundan kita magpakailanman. Ngayong nakagawa na ako ng kaunting pag-unlad sa aking paglilinang, natural na sasamahan kita. Napakarami. Master sa ating Yunmen ngayon, at nilinang pa ni Sister Qingmei ang Feng Duju sa antas ng distraction. Hindi mahalaga kung manatili ako sa Yunmen o hindi, maaari rin akong sumunod sa iyo ng palihim. Noong aalis na ako, pumayag din si Sister Jiaonan, kaya sinundan kita. Nga pala, sir, hindi mo sinabi sa akin kung paano mo ako nahanap. Nilinang ko na ngayon hanggang sa puntong mapagsanib ko ang langit at lupa sa isang hindi nakikitang kalagayan. Akala ko ay maingat na ako, ngunit, bakit nadiskubre mo pa rin ako? Mukhang nalilito si Wumakyo. Ngumiti si Yang Yiyo at umiling, hindi ko ito napansin noong una, ngunit nang biglang nagbago ang hininga ni Senior Sister Zia Chan sa lumilipad na bangka, bigla akong nakaramdam ng pag-iiba ng hininga sa likod ko. Naramdaman kong mabuti at napagtanto kong ikaw iyon. Huwag banggitin ang iyong invisible breath ngayon. Kung maingat kang kontrolin ang iyong emosyon, hindi ko talaga ito mahanap. Okay? Since nandito ka, sundan mo lang kami. Naririnig mo kaming nag-uusap. Ito ay isang napaka-espesyal na lugar sa Taotai Secret Realm. May mga panganib sa lahat ng dako. Mag-ingat ka. Patuloy na maging invisible mamaya. Nakikipag-usap kami sa isa't isa at kayang harapin ang mga emergency sa oras na iyon. Oo nga pala, kakaibang malungkot na hininga ang nararamdaman ko sa pagitan ng langit at lupa dito. Dapat ang kapangyarihan ng sumpa ang pinag-usapan nila. Tingnan mo kung kaya mo itong harapin. Palagi akong hindi komportable sa mga paghingang ito. Kung i-absorb ko ang mga ito sa aking katawan, tiyak na makakaapekto ito sa aking isip. Sabi ni Yang Yiyo kay Wumakyo. Nang marinig na pumayag si Yang Yiyo, agad na natuwa si Wumakyo nang hindi siya sinisisi. Siya ay mas masaya kaysa sa anumang bagay na maaaring makatulong sa kanyang asawa. Agad niyang sinabi, huwag kang mag-alala, sir. Mayroon akong konstitusyon ng yin. Kaya kung harapin ang anumang yin attribute power sa mundo. Mayroon nga talagang isang uri ng mapanglo na hininga sa hangin dito, ngunit maaari ko itong makuha. Sandali, Ginoo, gagamit ako ng isang lihim na pamamaraan sa iyo, at magagawa mong labanan ang mga puwersang ito. Ikanaway ni Wumakyo ang kanyang kamay kay Yang Yiyo at nagsagawa ng sunod-sunod na mga spell, na umawit ng hindi malinaw na tunog. Okay, sir, huwag kang matakot ngayon. Ang ginamit ko sa iyo ay ang kakaibang likas na mahiwagang kapangyarihan ng paglilinang ng multo. Ang anumang yin attribute power ay hindi makapasok sa iyong katawan. Medyo pagmamalaki na sabi ni Wumakyo. Okay, hindi ko inaasahan na magiging master na si Kier. Bibigyan kita ng credit mamaya. Ngumiti si Yang Yiyo at nagpuri. Hehe, ayaw ma-credit ni Kier. Hinihiling ko lang na isama mo si Kier saan ka man pumunta sa hinaharap. Handa si Kier na maging anino mo magpakailanman. Si Kier ay magsisikap din na magsanay at hindi kahilahin pababa. Seryoso si Wumakyo nang magsalita siya. Nakinig si Yang Yiyan sa seryosong mga salita ni Wumakyo at biglang nanginig sa kanyang puso. Alam niya ang iniisip ng babaeng ito. Sa maraming tao sa Yunmen, sino ang nagbayad ng pinakamalaki para sa kanya at nakasama sa kanya ng pinakamaraming panahon sa kanyang paglalakbay sa paglilinang? Ito ay walang alinlangan na si Wumakyo. Mula nang supilan niya ang magkapatid na babae at si Qiaofu mula sa basement ng villa, si Wumakyo ay palaging naging matapat at higit na nakakatulong sa kanya.
Siya ay hindi kailanman nagreklamo tungkol sa anumang bagay na ipinagagawa sa kanya, at kahit na halos mamatay ng ilang beses. Alam ni Yang Yian na ginawa niya ang lahat ng ito para lang makasama siya. Pagkatapos ng 100 taon ng paglilinang, naabot niya ang dakilang kasakdalan ng labas ng katawan na kaharian. Isang hakbang na lang ang layo niya mula sa pagkamit ng Distraction Realm. Para sa isang magsasaka, ang 100 taon ay hindi gaanong. Marahil ito ay isang pag-atras lamang, ngunit upang maabot ang dakilang kasakdalan ng labas ng katawan na kaharian sa loob ng 100 taon, gaano karaming pagsisikap ang ginawa sa panahong ito. Hindi maisip ni Yang Yian kung gaano kasakit ang dinanas ng babaeng ito. Bilang isang ghost cultivator, nagawa ni Bu Qingmei na makapasok sa maagang yugto ng spiritual severing realm sa isang iglap. Noong panahong iyon, ito ay dahil hinigup at isinama ni Bu Qingmei ang Yin Sha Pillar na inalagaan ng langit at lupa, na isang magandang pagkakataon mula sa langit. Ngunit wala ni Wu Mokyo iyon. Siya ay lubos na umasa sa pagsusumikap upang makamit ang kanyang kasalukuyang mga tagumpay sa paglilinang, para lamang sundin ang kanyang Panginoon. Siya, ay natatakot na ang kanyang paglilinang ay hindi magpapatuloy, at na ang pagsunod sa kanya ay magdulot ng kaguluhan para sa kanyang sarili, kaya't siya ay nagil-inang ng mas mahirap kaysa sa iba, at nagbayad ng higit sa sinuman, para lamang masabi sa kanyang sarili ngayon, handa akong maging anino mo magpakailanman at samahan ka. Anong klaseng katapatan ito? Naantig ba si Yang Yian? Natural na naantig, at medyo nalulungkot sa puso, humakbang pasulong at tinapik ang ulo ni Wu Mokyo, babae na tanga. Pangako ko, mula ngayon, kahit saan man ako pumunta, dadalhin kita, at hinding-hindi kita iiwan. Sir, namumula ang mga mata ni Wu Mokyo, at isang excited na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. She worked very hard to practice just for this sentence from the sir, and all the hardships was worth it. Okay, kailangan nating hanapin si Senior Sister Zia at Ye Waxan. Nag-aalala ako na baka may gawin sa kanila si Guan Tianao. Ngumiti si Yang Yiu at sinabi. Well, sir, huwag kang mag-alala, si Kier ay mayroon na ngayong mga ghost cultivation talent at magic powers, at tiyak na makakatulong sa iyo. Tuwang-tuwa si Wu Mokyo sa sandaling ito. Pagkatapos niyang magsalita, nawala siyang muli sa tabi ni Yang Yiu. Maingat na naramdaman ni Yang Yian, at talagang hindi niya maramdaman ang presensya ni Wu Mokyo. Ilang araw na ang nakalipas, naramdaman niya ang presensya ni Wu Mokyo sa lumilipad na bangka dahil naglabas si Zia Chan ng malakas na aura sa kanya, na naging dahilan ng pagkabalisa ni Wu Mokyo, na nagtatago sa dilim. Akala niya ay sasaktan siya ni Zia Chan, at sila ni Wu Mokyo ay may parehong aura ng kaluluwa, kaya naramdaman niya ang presensya nito. Ngunit ngayon, nang maging invisible si Wu Mokyo, hindi naramdaman ni Yang Yian ang kanyang presensya. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso, tila kakaiba rin ang cultivation talent ng cultivation sa mundo. Si Wu Mokyo ay mayroon ng talento ng invisibility, ngunit sa pagpapabuti ng kanyang cultivation ngayon, ang kanyang invisibility talent ay naging mas malalim, na umabot sa antas ng integrasyon sa langit at lupa. Sa ganitong paraan, ang talento ng invisibility ay kakilakilabot. Naramdaman ni Yang Yiu na hindi niya ito maramdaman, pati na ang iba. Kung umatake si Kier nang hindi inaasahan, natatakot ako na kakaunti lang ang makakatakas, di ba? Sa madaling salita, ang pagnanakaw ni Wu Mokyo sa pagkakataong ito ay naging isa pang trump card para sa kanya upang maglakad sa lihim na kaharian, at mas positibo ang kanyang pakiramdam. Kier, tara na. Sa lihim na kaharian, makikipag-usap tayo sa isa't isa gamit ang ating isipan. Mag-ingat ka, sabi ni Yang Yiu sa kanyang puso. Huwag kang mag-alala, Ginoo, mag-iingat si Kier. Ang mga salita ni Wu Mokyo ay umalingaw sa puso ni Yang Yiu. Kung hindi siya nakakausap sa isip ni Wu Mokyo, hinding-hindi mapapansin ni Yang Yiu na nasa paligid si Wu Mokyo. Si Yang, na nasa mabuting kalooban, ay pumili ng direksyon at nakipag-chat kay Wu Mokyo sa kanyang puso. Kailangan niyang hanapin muna sina Ye Waxan at Zia Chan. Pagkatapos silang tatlo ay maaaring bumuo ng isang maliit na grupo at maglakad ng mas mahusay sa lihim na kaharian. Habang naglalakad, pumili si Yang Yian ng isang mataas na bundok sa di kalayuan, na medyo malapit din na bundok sa buong dagat ng mga bulaklak. Narito siya ay ganap na nasa dilim, at hindi siya pamilyar sa kalupaan, kaya't maaari lamang siyang makahanap ng direksyon na lalakaran. Makalipas ang halos isang oras, dumaan siya sa dagat ng mga bulaklak at pumasok sa kakaibang kagubatan. Ang bundok na nakita niya noon ay nasa harapan lang, ngunit kailangan niyang dumaan sa kagubatan na ito. Ang dahilan kung bakit kakaiba ang kagubatan na ito ay walang araw, buwan, o bituin sa lihim na kaharian ng Taotai mismo. Madilim ang langit. Pagkapasok sa kagubatan na ito ay nagiging mas madilim. Habang lumalalim ka, lalo itong nagdidilim. Makalipas ang mahigit 10 minuto, halos walang ilaw, parang pumasok ka sa gabi.
Sa oras na ito, biglang pumasok sa isip ko ang boses ni Wumakyo at sinabing, Sir, pakiramdam ko ay sinusundan tayo. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.